Isang babaeng mag-aaral ng medisina na mukhang mahiyain at mabait. Nang harapin ang matinding pag-iinsulto ng nagtuturo niyang propesor, pinili niya ang agarang pagtutol. Hindi na naghintay na magalit ang propesor. Direkta niyang hinubad ang puting lab gown at itinapon sa basurahan. Saka umalis nang may matatag na paninindigan at nakataas ang ulo. Nakapasa si Hee-ji sa medical school ng Korean University na may mahusay na grado. Ngunit ang maging doktor ay pangarap ng kanyang ina. At hindi niya. Pagkatapos ng hindi mabilang na beses na mapagalitan ng propesor, nagtago siya sa kanyang ina at palihim na nag-apply para huminto sa pag-aaral. Ang kanyang ina na si Jayan ay isang tagapamahala sa isang construction site. Araw-araw, kailangan niyang magtrabaho sa gitna ng maraming lalaki. Hindi lang mag-coordinate sa trabaho sa itaas at ibaba, kundi kailangan din siyang magpakumbaba at mambola sa newly appointed na department head. Sa welcome party para sa department head para pasiglahin ang kapaligiran, kailangang magpatawa at uminom si Jayan, kumanta at tiisin ang mga bastos na biro ng mga lalaki. Pagkatapos ng party, kahit nalasing na siya, kailangan pa rin niyang umiti ng matamis at ihatid ng magalang ang department head sa pag-alis. Sa kabutihang palad, palaging nandyan ang kanyang matalik na kaibigan na nagluluto sa construction site, na tumutulong sa kanya na laging maramdaman ang mainit na pag-aalaga. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang anak na si Hee-ji para sunduin siya. Tuwang-tuwa si Jayan na hinila ang kamay ni Hee-ji. Ipinakilala ng may pagmamalaki sa lahat na ang kanyang anak na babae ay isang mahusay na estudyante ng medical school at ang pinakamalaking pagmamalaki sa kanyang buhay. Ang kasuklam-suklam na department head ay tiningnan si Hee-ji mula ulo hanggang paa at nagsalita ng mapang-akit na pang-aasar, kaya dali-daling inakay ni Hee-ji ang kanyang inapalayo. Habang pauwi, narinig niya ang reklamo ng kanyang ina tungkol sa department head at pagkatapos ay bumulong tungkol sa lahat ng uri ng bagay sa construction site. Nakaramdam si Hee-ji ng matinding pagkabagot. Pagbaba ng kotse, kinuwestiyon niya ang kanyang ina kung bakit kailangan niyang mabuhay ng ganoon. Natatakot siyang maging katulad din ng kanyang ina balang araw. Kinabukasan, paggising niya, agad na tinawagan ni Jayan ang kasamahan niyang may utang. Umaasa na maibabalik na nito kaagad. Ito ay para sa matrikula na inihanda niya para kay Hee-ji. Gayunpaman, gumawa ng katwiran ang kasamahan. Kahit anong sabihin niya, ginamit pa rin itong dahilan ang kawalan ng pera para ipagpaliban ang pagbabayad. Pagdating sa construction site, muli siyang pinahirapan ng department head. Hindi pa siya matagal na assigned sa site survey. Ang mga nakabinbing problema na iniwan ng dating kasamahan ay hindi pa ganap na nalulutas. Ngunit ipinasa lahat ng department head ang responsibilidad sa kanya. Sumigaw siya na parang isang kanyon na malapit ng sumabog at pinilit siyang asikasuhin ito kaagad. Tahimik na nagreklamo si Jayan, pakiramdam niya na ang department head ay talagang isang baliw na may anti-social personality. Patuloy siyang nagiging abala sa kanyang trabaho sa construction site, pero bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa department head na humiling na makipagkita siya sa inspection team. Alam na pinahihirapan siya ng department head. Lumapit ang matalik niyang kaibigan at niyakap siya, pinalalakas ang loob niya na magsikap. Habang papunta, tumawag si Jayan sa universidad at tinanong kung kailan ang bayad sa matrikula para sa ikalawang semestre. Ngunit nagulat siya nang malaman na huminto na si Hee-ji sa pag-aaral. Sa sandaling iyon, si Hee-ji ay nag-i-internship sa ospital. Habang sumusunod sa propesor, narinig niya lang na patuloy na pinupunan ng propesor ang mga intern sa tabi niya. Pagkatapos pagalitan ang isa pang mag-aaral, bumaling siya para kutyain si Hee-ji dahil sa pagkahimatay sa operating room. Sa sobrang duwag, wala kang karapatang maging doktor. Wala kang kakayahan, pati ba naman ang makeup skill mo ay napakapangit din. Hindi na nakatiis, nagsimulang lumaban si Hee-ji. Sinabi niya ang mga bagay na madalas sinasabi ng anesthesiologist sa likod ng propesor tungkol sa kanya, na magaling magpahirap sa mga mas mababa sa kanya. Kung ginamit ninyo ang oras na iyon para magsaliksik ng medisina, siguradong nanalo na kayo ng Nobel Prize. Pagkatapos niyang ilabas ang galit, pinalitan ni Hee-ji ang kanyang uniforme at itinapon ito sa basurahan. At siya mismo ang nagtapos sa landas ng buhay na dapat sana ay tinahak niya. Sa sandaling ito, si Jayan, nakararating lang ng balita, ay hindi makapaniwala at tinawagan ang kanyang anak. Mas gugustuhin pa niyang maniwala na nagkamali ng impormasyon ang administrative office ng paaralan. Ngunit mariing sinabi ni Hee-ji sa kanyang ina na hindi siya nababagay sa medisina at ayaw na niyang patuloy na magtiis para matupad ang pangarap ng kanyang ina. Paalis na ako ng bahay, wag mo na akong tawagan. Sobrang nagalit si Jayan kaya nagreklamo siya sa kanyang matalik na kaibigan. Siya ay isang single mother mula noong siya ay 20 anyos. Naghirap sa pagpapalaki kay Hee-ji at isinakripisyo pa ang buong buhay niya para ipuhunan ang lahat sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na si Hee-ji ay hindi lang hindi nakakaintindi sa kabutihan niya kundi naging walang galang, padalos-dalos at matigas pa ang ulo. Sa oras na ito, para takasan ang mga sermon ng kanyang ina, hinarang ni Hee-ji ang numero ng telepono niya. Minaneho niya ang camping car kasama ang kanyang matalik na kaibigan patungo sa dalampasigan. Nagkaroon sila ng masasayang sandali at nasiyahan sa lasa ng kalayaan. Kinabukasan, nagpatuloy sa paglalakbay si Hee-ji at ang kanyang kaibigan patungo sa Hwangha Village na matagal nang pinangarap ni Hee-ji na mapuntahan. May napakalakas na sixth sense si Hee-ji. Pakiramdam niya ang pagpunta sa Hwangha Village ay maaaring magbukas ng isa pang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, biglang umusok at nagliyab ang sasakyan at nasira ang makina. Kaya nagmadali silang lumabas ng sasakyan. Nagplano si Hee-ji na makipag-ugnayan sa insurance company
Ngunit mariing pinigilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ito ay kotse na kinuha niya sa kanyang ama nang walang pahintulot ng kanyang ina. Kung malalaman ng kanyang ina, tiyak na mapapagalitan siya ng husto. Habang hindi nila alam kung ano ang gagawin, biglang may lumitaw na 2 tiya at 1 tiyo mula sa kakahuyan. Ang 3 masigasig na taga-nayon. Upang ipakita ang diwa ng pagkamapagpatuloy ng Huangha Village, ay agad na tumawag ng maraming tao upang tulungan silang ayusin ang kotse. Nang malaman na hindi pa kumakain ang 2 babae, naghanda ng masaganang pagkain ang Chana Village Chief para sa kanila. Tuwang-tuwa ang matalik na kaibigan na nag-post ng larawan sa social media. Ngunit hindi inaasahan na nakita ito ng matalik na kaibigan ni Jayan. Ang 2 babae na nag-aalala kung saan sila hahanapin. Agad na kinilala ang lokasyon sa larawan at nagmamadaling pumunta doon. Walang kaalam-alam si Hiji. Nakilala niya ang car mechanic na tinawag ng Cha. Nang lumingon ito, nagulat ang matalik na kaibigan at napabulalas. Ang isang gwapong middle-aged uncle. Ipinakilala sila ng tiya, na iyon daw si Tiyodoo mula sa architecture office sa tabi ng nayon. Pagkatapos suriin ni Tiyodoo, nagreklamo siya na stalled lang ang kotse. Ang maliit na bagay na ito ay hindi dapat ipinatawag sa amin. Sa sandaling ito, isa pang gwapong binata ang bumaba mula sa sasakyan. Si Bohyung, ang anak ni Tiyodoo. Sinabi ni Bohyung kay Hiji na hindi mahirap ayusin ang sasakyan. Ngunit wala silang spare parts kaya hindi ito maaayos doon. Inirekomenda niya na makipag-ugnayan sila sa insurance company. Agad na nagsalita ang matalik na kaibigan upang pigilan ito, na nagsasabing imposibleng tawagan ang insurance company. Naghinala si Tiyodoo na ninakaw ng 2 babae ang sasakyan, at inirekomenda na mas mabuti pang sumuko sila. Pinaalalahanan din niya ang mga taga-nayon na huwag papasukin ang mga hindi kilalang tao, na walang malinaw na pinagmulan sa nayon. Nabalisa si Hiji, at sinabi na ayaw din nilang abalahin ang mga estranghero. At balak nilang magmaneho patungo sa isang public parking lot. Sinabi ng village chief na pwede silang magpark kahit saan sa mga lugar na may tanim. Pero kapag gabi, doon. Nagpapakita ang mga asong ligaw at baboy ramo. Natakot si Hiji at dali-daling nagpakumbaba, humingi ng tulong kay Tiyodoo. Hininga ng tulong ni Tiyahated si Bohyung. Sinabi niya na ang 2 babae ay grade workers. Kung papayagan sila ni Bohyung na manatili, makakatulong sila sa trabaho sa farm niya. Pagkasabi nito, hinila niya ang 2 babae at nagkunwari silang naglalambing. Naglalabas ng mga kaakit-akit na tunog. Naging malambot ang puso ni Bohyung at pumayag siyang iparada ang sasakyan nila sa bakuran niya. At bukas ay pupunta siya sa bayan para bumili ng parts at ayusin ito. Si Hiji at ang kanyang kaibigan ay kakaayos lang ng kanilang tirahan sa bakuran. Dumaan na si Jayan at ang kanyang matalik na kaibigan. Kinuwestiyon ni Jayan si Hiji kung bakit niya sinisira ang magandang buhay niya. Sumagot si Hiji na simula pa lang ay ayaw na niya mag-aral ng medisina. At bawat araw sa paaralan ay parang 1 taon para sa kanya. Pagkaalis ng 2, sinabi ni Hiji sa kanyang ina na mayroon siyang brain tumor. Ito ay cancer. Hindi matanggap ni Jayan ang biglaang masamang balita at agad dinala ang kanyang anak sa ospital para magpa-check up. Ang resulta ng pagsusuri ay tulad ng sinabi ni Hiji, brain tumor, at hindi maganda ang sitwasyon. Hiniling ni Jayan kay Hiji na magpa-ospital at magpagamot kaagad. Ngunit nakiusap si Hiji sa kanyang ina na huwag siyang pilitin. Gusto lang niyang mamuhay ng payapa sa Huangha Village hanggang sa huli niyang hininga. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Jayan at naghanap ng pampalipas oras. Naglinis siya ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Habang naglilinis, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Gamit ang tono ng boses na ginamit ni Hiji nang kwestiyonin siya, tinanong niya ang kaibigan. Hindi ba dapat ganito lang ang buhay? Nararamdaman ang hindi pangkaraniwang damdamin ng kanyang kaibigan. Nagmadaling tumakbo ang matalik na kaibigan niya para tanungin kung anong nangyari. Ang emosyon na matagal nang pinipigilan ni Jayan ay sa wakas ay nakahanap ng labasan. Walang magawa siyang nagsabi sa kanyang kaibigan na may brain tumor si Hiji. Hindi matanggap ng matalik na kaibigan niya ang malupit na kapalaran na patuloy na bumabagsak kay Jayan. Niyakap niya si Jayan at umiyak ng humihikbi. Paulit-ulit niyang kinuwestiyon ang Diyos kung bakit si Hiji pa. Ang luha ni Jayan ay biglang bumuhos din. Galit siya sa sarili niya dahil hindi niya napansin ang sakit ng kanyang anak. Hinayaan niya ang kanyang anak na pumunta sa ospital ng mag-isa. Mas lalo siyang galit dahil wala siyang magawa para baguhin ang kapalaran. Sinabi niya na kung maaari, handa siyang saluhin ang lahat para sa kanyang anak, basta't maging malusog at ligtas ang kanyang anak. Pumunta si Jayan sa ospital para magtanong tungkol sa plano ng paggamot para sa kanyang anak na si Hiji. Inirekomenda ng doktor na magpa-surgery sa lalong madaling panahon, ngunit hindi maliit ang gastos. Si Jayan ay kasalukuyang nasa suspension. Para magkaroon ng pera para sa surgery, hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Kaya, nagpakumbaba siya at inanyayahan ang department head na kumain. Umaasang maibalik kaagad sa trabaho. Ngunit ang hamak na department head ay naniniwala pa rin na ang problema na iniwan ng dating kasamahan ay responsibilidad ni Jayan at mariing gusto siyang sibakin. Hindi na nakapagtimpi si Jayan at sinigawan niya ang department head na wala siyang kakayahan at walang silbi. Tiniis ng lahat ang pagtatrabaho sa ilalim niya dahil may pamilya silang kailangang protektahan. Binalaan niya ang department head na gawin ang termination process para sa kanya nang naaayon sa tamang proseso, kung hindi, gagawa siya ng masama. Wala siyang ititira kahit anong halaga para dalhin siya sa korte. Dahil hindi nagtagumpay sa trabaho, bumili si Jayan ng prutas at gulay at umuwi para hanapin ang kanyang anak. At kumbinsihin si Hiji na bumalik sa Seoul para magpagamot. Sa sandaling ito, nakatayo si Hiji, pinapanood si Bohyung na nag-aayos ng kotse. Nagdahilan si Bohyung na hindi siya komportable dahil nakatingin sa kanya. At hiniling kay Hiji na mamasyal sa paligid.
Nang makaalis si Hiji, agad na humingi ng tulong si Bo Hyung sa kanyang ama. Nagkamali siya ng bili ng piyesa. Umaasang matutulungan siya ng ama na pumunta sa lungsod para bumili ulit. Agad na naintindihan ng ama ang ibig sabihin. Nagkunwari lang pala ang anak niya na paalisin ang babae dahil sa hiya. Pagkatapos bumili ng piyesa, sumakay na si Kyo-doo sa bus pa uwi. Nagkataon, nasa iisang bus din si Jayan. Sa daan, dahil sa pag-alog ng bus, tumalsik ang mga prutas na binili ni Jayan sa sahig. Yumuko siya para pulutin at masigasig ding tumulong si Kyo-doo. Nang makita ito, biglang preno ang mabait na driver. Nawala ng balanse si Kyo-doo at napaupo sa sahig. Dahil sa inertia, hindi sinasadyang bumagsak si Jayan sa kandungan ni Kyo-doo. Nagmamadali silang tumayo at nagsorry. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, napagtanto nila na ang isa ay isang tao. Napaka-espesyal sa kanilang buhay. Noong taon na iyon, si Jayan ay isa pa ring estudyante. Masayang nakikipag-ingay sa mga kaibigan sa bus. Isang biglaang preno ang nagpatalo sa balanse niya at napasubsob siya. Sa sandaling bumagsak siya, inabot ng isang binata ang kanyang kamay upang saluhin siya. Ang binate ay walang iba kundi si Kyo-doo. Umibig si Jayan kay Kyo-doo sa unang tingin. Sa kanyang pagiging outgoing at matapang na personalidad, agad niyang dinala ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng silid-aralan ni Kyo-doo para sumayaw at naglabas ng banner para magpahayag ng pag-ibig ng matapang. Sa harapan ng kanyang mga kaklase, sobrang nahihiya si Kyo-doo. Ngunit hindi niya mapigilan na pasikretong lumingon kay Jayan. Ang first love na hindi nakita sa loob ng maraming taon ay muling nagkita. Komportable si Jayan na binalikan ang nakaraan. Hindi maitago sa kanyang pananalita ang pagka-nostalgic tungkol sa kanyang youth years. Nang malaman na pumunta si Jayan doon para kunin ang kanyang anak, nahulaan ni Kyo-doo na si Hiji ang anak niya at dinala siya sa kanyang bahay. Nang makita si Jayan, tumalikod agad si Hiji at tumakbo. Mabilis na hinabol ni Jayan. Gusto niyang kumbinsihin ang kanyang anak na bumalik sa Seoul. Tinanong naman ni Hiji kung bakit gustong kontrolin ng kanyang ina ang buhay niya. Mula pagkabata na walang ama, alam ni Hiji na ang mga bagay na gusto niyang makuha ay kailangang bayaran ng daan-daan o libu-libong beses na pagsisikap. Nag-aral siya ng mabuti sa medical school para lang maging matagumpay kaagad at maging independent sa buhay. Ngunit walang awa siyang pinagsamantalahan ng tadhana. Sa isang pagkakataon na nag-i-internship siya kasama ang propesor, bigla siyang nahimatay. Pagkagising, ipinaalam ng doktor na mayroon siyang brain tumor, natakot at nag-aalala. Ang bata at walang nagawa kundi humanap ng tulong sa kanyang ina. Ngunit bago pa siya nakapagsalita, pinaalalahanan na siya ng kanyang ina na nabubuhay siya para sa kanya at umaasang magiging isang magaling siyang doktor sa lalong madaling panahon para makapagretiro siya sa edad na 50. Tiningnan ni Hiji ang sapatos ng kanyang ina na puno ng puti at ang mga salitang gusto niyang sabihin ay naipit sa kanyang lalamunan. Nilunok niya ang lahat ng hinanakit, bumalik sa kanyang silid at umiyak ng humihikbi. Habang nakakaramdam ng hiya dahil sa pagiging pabigat sa kanyang ina. At sinisisi ang kanyang ina dahil hindi niya napapansin ang kanyang sitwasyon. Ngayon, naririnig ang kanyang ina na kumbinsihin siyang bumalik sa Seoul. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na huwag siyang pilitin. Ang pagiging hospitalized ay nangangahulugan na mula sa pagiging doktor, siya ay naging isang pasyente. Kailangan niya ng oras para tanggapin ang pagbabagong ito ng pagkatao. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo si Jayan sa ilalim ng ulan, pinagmamasdan ang lumalayong likod ni Hiji. Pakiramdam niya ay parang isang inabandonang bata na walang magawa kundi umiyak ng humihikbi sa ulan. Nasaksihan ni Bo Hyung na nakatayo sa tabi niya ang pag-aaway. Nang mag-ina, naaawa siya kay Jayan, na umiiyak ngunit mas nag-aalala siya sa emosyon ni Hiji. Nagtungo si Hiji sa dagat sa ilalim ng ulan, galit sa Diyos dahil sa paglalaro sa kanya na naging dahilan kung bakit ang kanyang buhay ay puno ng kahirapan. Walang mapaglabasan ang kanyang galit. Unti-unti siyang naglakad patungo sa dagat, sumisigaw upang ilabas ang lahat ng sama ng loob sa kanyang puso. Maya-maya, nang hina siya, hindi nakatayo ng matatag at nahulog sa tubig. Ngunit pinabayaan na lang niya, hindi na siya lumaban pa. Sa kritikal na sandali, tumalon si Bo Hyung at hinawakan siya gamit ang lahat ng lakas niya para ibalik siya sa dalampasigan. Naligo si Jayan at nagpalit ng damit. Inaliw siya ni Kyo-doo na nagsasabing ang menopause period ng ina. Kapag nagka-engkwentro sa rebellious period ng anak, kailangan nilang pareho pang mag-practice. Sa sandaling ito, nakita ni Jayan si Hiji na basang-basa na bumalik. Alam niyang nahulog sa tubig ang kanyang anak at nag-aalala siyang nagtanong kung aksidente ba o sinasadya. Iginiit niya na makakuha ng sagot dahil sa takot na baka. May masamang gawin si Hiji. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Hiji kahit pagkatapos ng surgery ay hindi sigurado. Kung gaano katagal pa siyang mabubuhay, gusto niyang mabuhay ayon sa kanyang gusto kahit minsan lang. Para tulungan si Hiji na mapanatag, nagluto si Kyo-doo ng mainit na pagkain. Para sa mag-ina, ang mga taga-nayon na tinulungan ni Hiji mula sa heatstroke sa araw ay dumating din para makisalo. Marahil, ang mainit na atmosfera ay umantig kay Hiji. Hindi na siya kasing lamig tulad ng dati at nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pangarap noong bata pa siya ang magkaroon ng bahay. Nakatulad ng kay Kyo-doo, pagbukas ng bintana, makikita ang tanawin sa labas na may malinaw na pagbabago ng 4 na panahon, isang simpleng at tahimik na buhay. Nakangiting sinabi ni Kyo-doo na handa siyang tumulong sa mag-ina na ipakilala ang isang lugar na ganoon, pwede raw nilang itayo ang kanilang ideal na bahay. Sinabi ni Jayan na siya ay isang single mother, wala siyang asawa. Nang marinig iyon, tumayo si Hiji at hinila si Jayan palabas. Umaasa siyang huwag sanang basta magbunyag ang kanyang ina ng kanilang sitwasyon sa pamilya dahil ang pagiging single mother
ay hindi isang bagay na maipagmamalaki. Noong nag-aaral pa siya, nagsikap siyang mag-aral, gusto niyang gamitin ang kanyang mahusay na performance para hindi maglakas loob ang mga kaklase. Pag-usapan ang kanyang pamilya, muling nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina. Pagkaalis ni Hiji, naalala ni Jayan ang tagpo noong pumunta siya sa parent-teacher conference ng kanyang anak. Para magbigay ng magandang impresyon, sinadya niyang magbihis ng kaakit-akit. Ngunit, nagsimulang magbigay ng mga komento ang mga magulang na nakaupo. Sa tabi niya tungkol sa kanya, pinag-uusapan na napakabata pa niya. Marahil ay nagkaanak na siya noong high school pa at nagbintang pa. Na noong una ay promiscuous siya at hindi maayos ang private life. Hindi na nakapagtimpi si Jayan at binalikan niya ang mga taong iyon. Na hindi siya gusto dahil hindi raw sila kasinggaling niya sa lahat ng aspeto. Ang pag-ugaling marumi na paninira sa ibang tao ay nagmumula sa kawalan ng tiwala sa sarili at inggit sa puso. Sa tingin niya ay matapang siyang nakabalik sa upper hand. Ngunit pagkatapos, pumasok si Jayan sa banyo at umiyak dahil sa kahihiyan. Sa kanyang buhay pagkatapos, upang maiwasan ang paninira ng ibang tao, palagi niyang ipinapakilala ang sarili bilang single mother upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang iba na mag-usap. Hindi niya inaasahan na ang ginawa niyang ito ay nakakasakit kay Hiji. Sadyang dinala ni Bo Hyung si Hiji sa kanyang greenhouse para magtrabaho upang matulungan siyang magbago ng pakiramdam. Sa pamamagitan ng pag-uusap, ang relasyon ng dalawa ay naging mas malapit. Ang mga bulaklak ay nagpalayas din ng kalungkutan sa puso ni Hiji. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Jayan ng mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kasamahan niyang may utang ay nagdiriwang ng ika-negatibo 80 kaarawan. Ng kanyang matandang ina, pwede niyang samantalahin ang pagkakataon na ito para singilin ang utang. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Jayan. Hindi na talaga matiis ni Hiji ang paulit-ulit niyang pagiging mabait. Kaya humingi siya ng tulong kay Bo Hyung na ihatid sila para maningil. Pumunta ang tatlo sa bahay ng kasamahan, sinabi ni Jayan sa sarili. Ano man ang sabihin niya, kailangan niyang manatiling matatag sa prinsipyo. At singilin ang pera. Ngunit hindi niya inasahan na sa loob ng bahay ay 4 na bata lang. Ang walang nag-aalaga at gutom na gutom. Sinabi ng pinakamatanda sa kanya, dinala ng ama nila ang lola sa ospital. Dahil sa awa, tinulungan ng tatlo na maglinis ng bahay, magpatuyo ng kumot, at magluto para sa mga bata. Ang pinakamatandang bata, bilang pasasalamat sa kanilang kabaitan, ay tapat na umamin na hindi dinala ng ama nila ang lola sa ospital kundi nagdiriwang ng ika-negatibo 80 kaarawan. Ng lola, isang plato lang ng pagkain ang nasa mesa, at hindi nagawa ni Jayan na humingi ng pera. Naalala niya ang pagpapalayas ng ama niya sa kanya mula sa bahay. Ang mga pagkakataong pinahirapan siya sa construction site, at hindi niya alam kung dapat siyang maawa sa sarili o sa iba. Sa kabutihang palad, laging may taong nag-aabot ng tulong. Sa kanya sa mga sandaling wala siyang magawa, ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi umalis at laging nasa tabi niya. Binigay niya sa kanya ang pera niya na pinaghirapan niyang ipunin para sa pagreretiro. Ang maliit niyang anak na babae ay nagbigay din ng aliw sa kanya kapag pagod siya. Inaliw niya ang kanyang kasamahan na nagsasabing hangga't hindi nawawala ng pag-asa. Tiyak na lilipas din ang mga mahirap na sandali. Dahil sa mga anak niya, kailangan din niyang bumangon at ang pera na iyon, hindi na niya sisingilin pa. Alam ng kasamahan na mali siya, ngunit talagang wala siyang kakayahang magbayad ng utang. Upang makabayad sa kabaitan ni Jayan, ibinigay niya sa kanya ang titulo ng pag-aari ng kanyang lumang bahay. Ang bahay ay napakaluma at sira-sira at hindi mahalaga. Ngunit itinuring niya itong maliit na ambag niya sa pagpapagamot ni Hiji. Biglang nagkaroon ng ideya si Jayan at pumunta siya kay Teodoro at sa lumang bahay ng kanyang kasamahan. Ang bahay ay luma at sira-sira. Ngunit naisip niya ang isang magandang tanawin. Ang bahay ay muling pinalamutsian at naging bago. Nakaupo si Hiji sa harap ng pintuan, nagpapainit. Sa sikat ng araw na may maliwanag na ngiti sa kanyang labi. Nagpasya si Jayan na manatili sa nayon para samahan si Hiji, ngunit hindi. Tinanggap ni Hiji ang kabaitan ng kanyang ina. Hiniling niya sa kanyang ina na bumalik na sa trabaho. Ang pagiging magkasama nila sa umaga at gabi ay nagpaparamdam lang nang hindi komportable sa kanya. Para makumbinsi ang kanyang ina na umalis, tinawagan ni Hiji ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. At mariing hiniling sa kaibigan na pumunta at kunin ang kanyang ina. Pumayag ang kaibigan at sinabing pupunta siya kaagad. Hindi nakinig si Jayan sa payo. Nang mamili ng pagkain, nagtanong siya sa may-ari ng tindahan ng gulay tungkol sa bahay sa paanan ng bundok. Ikinuwento ng may-ari ng tindahan na noong itinayo ang bahay na iyon, nag-imbita sila ng Feng Shui Master, astrologer at fortune teller. Ang seremonya ay isinagawa ng napakagara. Ngunit pagkatapos itong matapos, walang sinuman ang pumasok o lumabas. Mukha itong haunted house. Sa kabila nito, hindi na tinag ang determinasyon ni Jayan na ayusin ang bahay. Ni Katiting, naghanda siya ng masaganang almusal. Inanyayahan ang mag-amang doon na sumali sa pagkain. At iminungkahi na magkasalo silang kumain sa hinaharap. Pagkatapos kumain, naglambing at nagpa-cute si Jayan, nagmakaawa kay Tio. Doon natulungan siyang ayusin ang bahay. Nagpakita si Tio doon ng matatag na saloobin na nagsabing hindi niya ito magagawa. At ayaw niya ring gawin. Malakas na nagreklamo si Jayan na nagsasabing gusto niya talagang gawin ito. Nagkataon na ang usapan ng dalawa ay narinig ng ilang tiya.
Muli silang nagkamali ng pag-aakala na nag-uusap sila tungkol sa mga pribadong bagay ng mag-asawa at sabay-sabay na nagbigay ng suporta kay Teodoro. Matanda na siya kaya hindi maiiwasan na mahina na ang kanyang lakas. Subukan lang daw niya ng ilang beses pa at magtatagumpay na siya. Naguluhan si Jian at hindi maintindihan kung bakit nagbigay ang lahat ng mga salitang walang kabuluhan. Sobrang nahiya si Teodoro at nagmamadaling hinila siya papasakay ng kotse. Patuloy pa ring nagbibiro ang mga tiya sa likuran. Sa huli, hindi na nakatutol si Teodoro sa pangungulit ni Jian kaya sumama siya sa kanya sa lumang bahay. Ang bahay, bukod sa balangkas, ay walang laman sa loob at wala talagang anuman. Naramdaman ni Boss Du na napakahirap ng pagkukumpuni kaya hinimok niya si Gian na sumuko kaagad. Ngunit si Gian ay napaka-optimistiko at naniniwala na sa huli ay tiyak na sasang-ayon si Boss Du sa kanya. Pagbalik mula sa lumang bahay, nakita ni Gian na dumating na ang kanyang matalik na kaibigan. At agad niyang nahulaan na si Hiji ang tumawag sa kanyang kaibigan upang kumbinsihin siyang bumalik. Binaliwala niya ang balak ni Hiji at hinila ang kanyang matalik na kaibigan upang tingnan ang lumang bahay. Ang reaksyon ng kanyang matalik na kaibigan ay eksaktong katulad ni Boss Du sa pag-aakalang ang hirap para maging matitirhan ang bahay na ito ay hindi naiba sa muling pagtatayo nito mula sa simula. Ngunit si Gian ay masiglang naglarawan tungkol sa paraan ng pag-aayos at gamit ng bahay at nagplano pa ng isang espasyo para gawing restaurant. Inaasahan niyang dadalhin ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang galing sa pagluluto upang magbukas ng isang kainan dito. Hindi matiis ng kanyang matalik na kaibigan na patayin ang sigasig ng kanyang kaibigan. At gusto rin niyang manatili sa tabi niya magkasamang naghihintay para sa araw na matatapos ang bahay. Sa ibang pangyayari, dinala ni Bohyung si Hiji sa hardin ng bulaklak para magtrabaho. Matapos makumpleto ang trabaho, binayaran siya ni Bohyung. Ang sobre ay may tatak ng selyo ng papuri na may nakasulat na magaling ka. Tumanggi si Hiji, sinabing tumulong lang siya at hindi kailangan ng bayad. Hinawakan ni Bohyung ang kamay niya at hindi siya pinayagang tumanggi, na sinabing binabayaran din niya. Ang ibang taga-baryo na nagtatrabaho, inanyayahan ng kulot na lalaki sa nayon, sina Bohyung at Hiji na mag-surf sa dagat. Naalala ni Bohyung noong muntik nang malunod si Hiji, kaya nagmamadali siyang sinabi na hindi marunong lumangoy si Hiji. Ngunit gusto ni Hiji na maranasan ang ibang buhay kaya pinilit niyang sumama. Nang makarating sa dagat, sina Bohyung at ang kanyang mga kaibigan ay labis na naglaro. Ang kulot na lalaki ay naging guro na nagturo kay Hiji kung paano mag-surf. Sinubukan ni Hiji ng paulit-ulit, ngunit nabigo rin ng paulit-ulit. Napagtanto ng kulot na lalaki na wala talaga siyang talento sa bagay na ito at hinikayat siyang palitan ang surfboard ng swimming float at maglaro lang sa tubig. Hindi sumuko si Hiji at pagkatapos ng maikling pahinga, binuhat niya ulit ang surfboard at nagtungo sa dagat. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagtagumpay siyang makatayo. Nang matatag sa board, masayang tinatamasa ang saya. At patuloy na kumbinsihin siyang sang-ayunan ang kanyang kahilingan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nalambot na si Boss Du. Gian, gawin natin ito ng magkasama. Nagkataon, dumaan ang mga tiya. At narinig ang makahulugang pahayag na ito. At nakita si Gian na tumalon sa tuwa. Kaya nagunahan silang itaas ang kanilang hinlalaki at pinuri si Boss Du. Lumalabas, ang dahilan kung bakit pumayag si Boss Du ay dahil nalaman niya ang tungkol sa sakit ni Hiji mula kay Bohyung. Inaasahan ni Bohyung na ang mag-ina ni Hiji ay mamumuhay ng masaya sa bahay na ito. Kaya hiniling niya kay Boss Du na pangalagaan at tulungan sila. Nang malaman ang dahilan, naramdaman ni Gian na pumayag si Boss Du na tumulong dahil sa awa. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Boss Du na ang kanyang trabaho ay naantala kaya nagkataon lang na mayroon siyang bakanting oras. Nakahinga ng maluwag si Gian dahil kahit ano paman, lubos siyang nagpapasalamat kay Boss Du. Iminungkahi niyang magkasama silang magtungo sa Seoul upang bisitahin muli ang bahay na dating tinirhan ni Gian upang makahanap ng inspirasyon sa disenyo para sa bagong bahay. Masayang tinanggap ni Gian bago matulog, tinanong ni Hiji ang kanyang ina kung hanggang kailan aabot ang kanyang bakasyon. Tapat na sinabi ni Gian na nag-resign na siya at hindi na babalik sa Seoul. Natatakot ka ba, inay, na balang araw ay umalis ako? Kaya nananatili ka sa tabi ko upang magbantay? Pagod na ako ngayon, wala na akong lakas para alalahanin pa ang buhay mo, inay. Sana ay huwag ka nang magbigay ng dagdag na pasanin sa akin. Balik tanong ni Gian kung ako ang may sakit. Pababayaan mo ba ako? Malamig na sumagot si Hiji, kung gugustuhin mo, gagawin ko. Nang makita ang mag-ina na lalong nagtatalo, sinabi ng matalik na kaibigan. Ang totoo kay Hiji na sinibak si Gian sa kumpanya. Nagkaroon ng pagnanakaw ng ari-arian sa kumpanya at si Gian ay walang dahilan na nadawit at labis na nagdamdam. Nagtanong si Hiji sa kanyang ina, hihingi ka ba ng katarungan o magdurusa kang tulad ng isang hangal na taong nagpaparaya? Sa sandaling ito, biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Hiji. Pagkatapos ng sakit, gusto pa rin niyang magkahiwalay sila ng tirahan. Tayo na mag-ina ay nag-aaway lang araw-araw kapag kailangan ay magkita. Na lang tayo, iyon ang pinakamahusay. Maaga kinaumagahan, naghanda si Gian at ang kanyang matalik na kaibigan na umalis. At sinabihan si Hiji na mag-almusal ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ay nakita nila si Hiji na nanginginig at nakabaluktot na parang hipon. Sinigurado niya at ng kanyang matalik na kaibigan na magiging maayos na siya.
Nagbantay si Jian sa tabi ng kama ng kanyang anak na babae buong gabi. Nang magising si Hiji, malamig pa rin ang kanyang saloobin. Kaya dahan-dahang ikinuwento ni Jian ang nakaraan. Noong high school pa siya, ang kanyang ama ay pumanaw. Pagkatapos noon, ang kanyang ina, ang lola ni Hiji, ay sunod-sunod na nakikipag-ugnayan kay tatlong lalaki. Ang una ay isang lalaking may asawa, ang pangalawa ay naglaro ng dalawang panig na laro. Sa huli, sinundan ng lola ang pangatlong lalaki papuntang Vietnam, iniwan si Jian na mag-isa. Ang tanawin ng pagiging iniwan noong gabing iyon ay nanatiling nakaukit sa kanyang isip. Dati, sa tuwing binabanggit niya ang kanyang lola, inilarawan siya ni Jian bilang isang taong mainit ang puso dahil gusto niyang mag-iwan ng magagandang alaala para sa kanyang anak. Sinabi rin ni Hiji ang laman ng kanyang puso. Kinasusuklaman niya ang kanyang ina dahil sa palaging pagpapanggap na hindi siya pagod at walang problema sa harap niya. Dahil dito, wala siyang ibang magawa kundi maging katulad ng kanyang ina. Kailangan niyang magpanggap na matapang, ngunit talagang nakakapagod iyon para sa kanya. Umiyak si Jian, hindi niya talaga alam kung paano maging isang mabuting ina. Hindi niya tunay na anak si Hiji at ang kanyang ina ay umalis din ng maaga, walang sinuman ang nanatili sa tabi niya. Nakaramdam si Hiji ng malaking pagkakasala dahil sa pag-aalala ng kanyang ina. Sa totoo lang, mula nang malaman niya na may sakit siya, lagi na siyang natatakot. Niyakap ni Gian ang kanyang anak at yumakap si Hiji sa kanyang ina at humagulgol. Ang puso ng mag-ina ay tila nagkaisa at wala nang anumang pagitan. Nalutas ni Gian at Hiji ang kanilang hidwaan at nagkabati. Ang kanyang matalik na kaibigan ay labis na natuwa at sa gitna ng pagkasabik, hindi sinasadyang nasabi ang tungkol sa plano ni Gian na kumpunihin ang lumang bahay. Sanay na si Hiji sa kakaibang pag-ugali ng kanyang ina at agad na hiniling sa kanyang ina na dalhin siya upang tingnan ang lumang bahay. Sa daan, hindi sinasadya nilang nakasalubong sina Gikikson at Bo Hyung at pinilit din nilang sumama. Nagulat si Hiji nang makita ang sira-sirang lumang bahay. Nagyabang pa si Kikikson na ang lugar na ito ay angkop lamang para sa paggawa ng pelikula tungkol sa zombie apocalypse o ghost movie. Nagkasundo ang lahat na hindi na kailangang muling itayo. Pagdating sa bahay, hiniling ni Hiji sa kanyang ina na talikuran ang ideya ng pagkukumpuni ng bahay. Ipinaliwanag ni Jian na naaprubahan na ng district government ang file at naghihintay na lamang sila sa design blueprint ni Boss Du upang makapagsimula kaagad sa konstruksyon. Nagtalo ang mag-ina ng walang tigil. Dumaan si Bo Hyung upang hanapin si Hiji at nang makita ang sitwasyon, tumalikod siya at umalis. Dali-daling tinawag ni Jian si Bo Hyung. Inakbayan niya si Hiji at ipinaliwanag na sila ay normal lang na nag-uusap at sinabihan si Bo Hyung na huwag matakot. Kinabukasan, pumunta si Hiji sa hardin ng bulaklak ni Bo Hyung upang tumulong muli. Kabilang sa mga kaibigan ni Bo Hyung ay mayroong isang babae na lihim na may gusto sa kanya. Ang pagdating ni Hiji ay nagdulot ng pagbabanta sa babae. Kaya nagsalita siya at nanuya kay Hiji na isa itong bulaklak sa greenhouse at hindi makahiwalay sa yakap ng kanyang ina. Sumagot si Hiji at sinabing isa siyang damong buntot aso na may matinding sigla at hindi kailanman magpapayag na tapakan ng iba. Nang makita ito, direktang sinabi ng babae na gusto niya si Bo Hyung. Narinig ni Hiji ang banta sa pahayag. Kaya sumagot siya na mataas ang kanyang paningin. Hindi nasisiyahan ang babae sa sagot. At binigyang diin na si Bo Hyung ay isang napakahusay na binata. Nagpahayag din si Hiji na dahil dito kaya niya pinag-iisipan na magkaroon ng kaunting interes kay Bo Hyung. Nagkataon namang narinig ni na Hiji at Bo Hyung ang kanilang pag-uusap. Matapos ang trabaho, dinala siya ni Bo Hyung sa post office upang kunin ang mga gamit. Sa daan pa uwi, nang dumaan sila sa isang maliit na batis. Inabot niya ang kamay upang makalakad ng ligtas si Hiji sa mga bato. Aksidenteng nahulog si Bo Hyung sa tubig at humingi ng paumanhin si Hiji dahil sa maling pagtapak niya. Nagsorry din si Bo Hyung kay Hiji. At pagkatapos ay lumapit ng 2 hakbang, niyakap siya at sabay silang tumalon sa tubig. Gustong sabihin ni Bo Hyung kay Hiji na sa halip na mag-alala na mabasa ang sapatos, mas mabuti kung mabasa na ang lahat. Ngayon hindi mo na kailangang matakot. Magpakatapang ka lang at sumulong. Naunawaan ni Hiji ang ibig sabihin ni Bo Hyung. Kung gayon, pinili niyang tanggapin. Ang kasalukuyan, tumawa at binasa ng tubig si Bo Hyung. Nagbasaan sila ng tubig, naglaro ng masaya. Pag-uwi, nakatanggap si Hiji ng text mula sa kanyang matalik na kaibigan na nagsasabing babalik sa Seoul ang kanyang ina at ang matalik na kaibigan ng kanyang ina kinabukasan. Nagpasya siyang sumama sa dalawa pabalik doon upang hanapin ang kanyang kaibigan. Pumunta si Hiji sa paaralan ng kanyang kaibigan at muli silang kumain at naglaro ng masaya tulad ng dati. Ngunit dahil may dinadala si Hiji, hindi na siya ngumiti at nag-aalangan kung paano sisimulan ang pag-uusap. Napansin ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang katahimikan at nagtanong kung ano ang nangyari. Sa puntong ito, ikinuwento ni Hiji ang lahat tungkol sa kanyang sakit. Matagal bago natanggap ng kanyang matalik na kaibigan ang biglaang masamang balita. Sinubukan niyang maging kalmado, niyakap si Hiji. At sinabihan siya na mula ngayon ay mamuhay na siya ng walang pakialam. Huwag mag-alala, huwag masyadong mag-isip.
Nagyakapan sila bilang pamamaalam, matapos panoorin si Hiji na sumakay sa bus. Nakaupo ang kanyang matalik na kaibigan at tulala sa loob ng mahabang panahon bago tumawag sa kanyang ama. Ang lahat ng naipong damdamin at pagdurusa ay sumabog. Humagulgol siya at paulit-ulit na tinatanong sa kanyang ama kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Pumunta si Hiji sa isang kainan upang hanapin ang kanyang at nakita niyang umiinom ang kanyang ina kasama ang mga dating kasamahan. Lumalabas na nang marinig ang balita na ayusin na ni Gian ang bahay. Lahat sila ay nagkasundo na magsama-sama at gusto nilang tumulong. Nakita ni Boss Du si Gian na tinatawag ang lahat ng kuya at ate, at naalala ang tapat. At bukas palad na si Gian noong kolehiyo. Lumipas ang maraming taon, hindi pa rin nagbabago si Gian. Habang lumabas si Gian upang bumili ng gamot laban sa hangover, ikinuwento ng mga kasamahan ang mga hindi madaling taon ni Gian. Nang dumating si Gian sa construction site, walang gustong magpasakop sa isang babae kaya humanap sila ng bawat paraan upang salungatin siya. Minsan ay sinampal pa si Gian ng developer. Ang pagbabago ay nangyari noong isang beses na kumakain sila sa canteen. Narinig ng lahat si Gian na tumawag kay Hiji na may sakit at sinasabihan ang bata na mag-ingat sa sarili habang mag-isa sa ospital. Pagkatapos patayin ang tawag, tahimik na umiyak si Gian. Sa sandaling iyon, nalaman ng lahat na hindi pala madali ang buhay ni Gian. Mula noon, unti-unti nila siyang tinanggap at unti-unting naakit sa kanyang pagkatao at sa huli ay naging tapat na kaibigan. Pagkatapos marinig ang mga kwentong ito, bumigat at naguluhan ang puso ni Hiji. Nanatili siyang tahimik sa buong daan pa uwi. Ngunit si Gian na lasing ay nagsimulang magwala. Umupo sa likod at yumakap sa taong nasa unahan, masayang sinasabi. Kay Boss Du na siya ang magiging unang lalaki na papasok sa kanyang bahay. Nagluto si Hiji ng soup laban sa hangover at hiniling kay Boss Du na bantayan ang kanyang ina. Si Gian ay wala na sa sarili at hindi mapakali. Niyakap niya ang mukha ni Boss Du at pinuri siya na hindi man lang nagbago. At kasing gwapo pa rin ang dati at sinabing gusto niya ito. Medyo naguluhan si Boss Du, ngunit sa sumunod na sandali, tumingin si Gian sa larawan ni Hiji at napabuntong hininga, na hindi niya alam kung haharapin ba o tatakasan ang realidad. Malinaw na hindi maayos ang lahat. Ngunit kailangan pa ring magpanggap na walang nangyayari. Naunawaan ni Boss Du ang damdaming iyon, noong umalis ang kanyang asawa noon. Si Bohyung na bata pa ay umiiyak at ayaw siyang paalisin. Hinila niya si Bohyung at sinabi sa asawa na kailangan niyang umalis para abutan ang flight. At huwag na siyang gumawa ng gulo, hindi rin maayos ang kanyang puso noon. Ngunit kailangan pa rin niyang magpanggap na okay lang ang lahat upang ihatid ang kanyang asawa. Tinulungan ni Hiji ang kanyang ina na makahiga sa kama. Sinamantala ni Boss Du ang pagkakataon upang kunan ng larawan ang layout ng bahay. Tinanong niya si Hiji kung bakit siya tumututol sa pagkukumpuni ng bahay. Nag-isip muna si Hiji sandali bago sumagot na. Hindi kailanman nabuhay ang kanyang ina sa sarili. Niyang buhay, palagi siyang inuuna. Nang makita ang kanyang ina na muling gumawa ng pagpili para sa kanya, nagalit at nalungkot siya. Taos-pusong sinabi ni Boss Du na tinanong din niya si Gian kung bakit gusto nitong kumpunihin ang bahay. Sumagot si Gian na, iyon ay upang mabuhay ng masaya at maligaya kasama si Hiji. Matapos ihatid si Boss Du, tumabi si Hiji sa kanyang ina. Naalala niya ang mga luha niya noong nakaraang taon nang mag-isa siyang na-ospital at walang kasama. Noon, sinisi niya ang kanyang ina dahil sa trabaho kaya hindi siya nito nasamahan. Ngayon, naiintindihan niya na ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho at mag-alala para sa kanya. At mas marami pa ang pinagdaanan kaysa sa kanya. Nang magising si Gian, nakita niyang nakahanda na ang almusal ni Hiji. Bukod pa rito, sa wakas ay pumayag na si Hiji na ayusin ang bahay. At gusto pa niyang baguhin ang blueprint. Ayaw niyang masyadong malayo ang kanyang silid-tulugan sa silid ng kanyang ina. Mabilis na sinimulan ng construction team ang trabaho. Bumalik si Gian sa kanyang trabaho sa site. At personal na pinangasiwaan ang kalidad. Ang kanyang matalik na kaibigan na chef ay nag-aral ng masasarap na pagkain upang matiyak ang sapat na logistics. Dahil sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, mabilis na natapos ang bahay. Dinala ni Bohyung ang kanyang mga kaibigan upang tumulong sa paglilinis ng bahay at nang maayos na ang lahat, formal na natapos ang bagong bahay. Naghanda si Boss Du ng seremonya ng pagbukas ng ilaw. Emosyonal na hinawakan ni Gian ang kamay ni Boss Du at sabay silang naghintay para sa sagradong sandali. Nang makita ang mainit na ilaw na nagliliwanag sa bahay ng kanyang mga pangarap, napaiyak si Gian sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang matalik na kaibigan at si Hiji at nasiyahan na sa wakas ay natupad niya ang pangarap na mabigyan si Hiji ng bagong tahanan. Noong gabing iyon, sobrang emosyonal ang mag-ina kaya hindi sila makatulog kaya pumunta si Hiji sa tabi ng kanyang ina. Buong araw niyang pinagmasdan ang kanyang ina at napansin niyang hindi ito kumakain o nagpapahinga ng maayos. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinabing mabuti ang pagsisikap na mabuhay. Ngunit kailangan din nilang mabuhay ng may pagpapahalaga. Kung hindi itinuro ng lola niya sa kanya iyon, hayaan siyang ituro iyon sa kanyang ina. Kung gaano siya kahalaga. Napakahalaga ng kanyang ina, at hindi dapat mag-overwork ng basta-basta. Inaasahan niyang magagawa ito ng kanyang ina. Kumpara sa sinuman sa mundong ito, kailangan niyang higit na pahalagahan ang sarili niya. Tinatamasa ni Gian ang mainit na sandali, habang nag-uusap at nagpapalitan ng damdamin ang mag-ina. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumugod ang dalawang ligaw na aso sa bakuran, at umungol sa kanila. Nagkataon din na biglang namatay ang mga ilaw sa bakuran. Nang makita ang mga aso na paparating, natakot ang mag-ina, nagyakapan at sumigaw.
Hindi nila inaasahan na ang tila papalapit na sakuna ay hindi nangyari. Dahan-dahang lumapit ang isang babae. Kumuha ang babae ng mga sausage at inihagis ang mga ito palayo upang akitin ang dalawang ligaw na aso. Pagkatapos, umiti siya kay Gian, huli ba ang pag-uwi ni inay? Anak ko, matagal mo na ba akong hinihintay? Biglang lumitaw sa harapan niya ang kanyang inang matagal ng pumanaw. Hindi matanggap ni Gian ang malupit na katotohanan. Sa kanyang puso, sumiklab ang pagkamuhi sa kanyang ina na nag-iwan sa kanya upang sumunod sa ibang lalaki. Sa makatuwid, nagmatigas siyang hindi tanggapin ang kanyang ina. Natigilan si Gian sa pagtingin sa estrangherang babae na biglang lumitaw at iginiit na matagal ng patay ang kanyang ina. Nakita na ni Hiji ang babaeng ito, dati pagkatapos makipagtalo kay Gian. Habang mag-isa si Hiji na umiiyak sa tabi ng dagat, bigla siyang lumitaw sa tabi niya. Nang marinig ang nagdatingan ang mga curious na taga-nayon at sinabi kay Gian na ang babae. Ito ay ang nakatira sa malaking villa sa kakahuyan sa likod ng nayon. Naalala pa nila na 2 taon na ang nakalipas nang bumalik siya at ang kanyang asawa mula sa dagat. Humingi sila ng sakay sa kanilang traktor. Mahinahong sumagot ang babae na namatay na ang kanyang asawa. Naramdaman ng mga taga-nayon na hindi siya mukhang matino, kaya tinulungan nila siyang makabalik sa bahay. Noong gabing iyon, hindi mapakali si Gian at hindi makatulog. Naalala niya ang tawag sa telepono mula sa istasyon ng pulisya noong nakaraang taon. Ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina ay pumanaw sa Vietnam at kailangan ng pamilya na makipag-ugnayan upang asikasuhin ang mga funeral arrangement. Noon, malamig siyang sumagot na hindi niya kilala ang taong iyon. Ngunit pagkatapos ng tawag, hindi niya napigilan ang sarili at napaluhod sa lupa at humagulgol. Ang matinding sakit na iyon ay nananatiling buo hanggang ngayon, na parang nangyari lamang kahapon. Kinabukasan, naghanda ang matalik na kaibigan ng isang masaganang almusal. At inanyayahan si Gian at Hiji na tikman ito bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng restaurant. Pareho silang pumuri sa husay ng kanyang kaibigan. Gumamit si Gian ng mga bulaklak upang palamutihan ang pagkain. Samantala si Hiji ay nag-isip ng pangalan para sa restaurant, ang kalikasan ay isang masterpiece. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Gian na humingi ng tulong kay Bo Hyung upang ayusin ang hardin. Naramdaman ng matalik na kaibigan na mukhang nerd si Bo Hyung at nagtaka kung may sapat siyang lakas para sa manual labor. Agad namang tumuto si Hiji at sinabing hindi siya nerd, kundi isang taong rasyonal at mahusay magtrabaho. Sinamantala ni Gian ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa blood type at paboritong kulay ni Bo Hyung. At nakakagulat na nasagot ang lahat ni Hiji nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, binigyan ni Gian si Hiji ng mahirap na gawain. Nahingin kay Bo Hyung na bigyan siya ng diskwento bilang kakilala. Sa sandaling iyon, dumating si Bo Hyung at narinig ang kanilang pag-uusap. Nangako siyang bibigyan si Gian ng diskwento, ngunit kailangan niya ng katulong. Agad na itinulak ni Gian at ng kanyang matalik na kaibigan si Hiji palabas. Sa tuwing kasama si Bo Hyung, masigla si Hiji. Paano hindi maiintindihan ni Gian at ng kanyang kaibigan ang iniisip niya? Ipinakita ni Bo Hyung kay Hiji kung paano magbunot ng damo. Ngunit sinubukan niya ito ng ilang beses at hindi niya nabunot. Sa halip, sabay na hinila ni Hiji ang damo kasama niya. Sino ang mag-aakala na sa sobrang lakas, pareho silang matutumba? Nagkataon namang nahulog si Hiji sa bisig ni Bo Hyung. Ang lapit ng distansya ay nagpadagundong sa kanilang puso. Napagtanto ang medyo awkward na kapaligiran, nagmadaling. Tumayo si Hiji, itinaas ang damo sa kanyang kamay at ipinagmalaki na siya ay isang human weed puller. Si Bo Hyung, nang makita si Hiji na lalong nagiging masigasig, ay hindi sinasadyang umiti ng may pagmamahal. Kasabay nito, dinala ni Boss Du ang cost settlement statement kay Jan. Sinamantala ni Gian ang pagkakataon upang papagtagalin siya para sa isang pagkain. Pagkatapos ng pagkain, habang sinusuri ng dalawa ang mga resibo, biglang dumating ang babae at sinisipa si Gian dahil sa pagbaliwala sa kanya. Hindi siya pinansin ni Gian at nagpatuloy sa pag-compute ng mga book. Tiningnan ng babae ang resibo at agad na itinuro ang isang maling halaga. Sinuri itong muli ni Boss Du at talagang nakita niyang may pagkakamali. Tinapik ng babae si Gian sa likod at sinabihan siyang mamuhay ng mas matalino at asikasuhin ng mabuti ang sarili kahit wala ang kanyang ina. Galit na umalis si Gian at umupo mag-isa sa labas. Naalala niya noong nag-aaral pa siya. Tumawag siya sa kanyang ina at sinabing kailangan niya ng pirma ng magulang. Ngunit sinaway siya ng kanyang ina na nakakagulo at sinabihan siyang pirmahan na lang ito at isumite. Binalaan din siya na tanggapin ang realidad at asikasuhin ang hinaharap sa matalinong paraan. Sa loob ng nagluluto ang matalik na kaibigan at si Hiji para sa babae. Nang hindi napapansin na sinindihan niya ang gastove at biglang lumaki ang apoy at tumama sa kortina. Nang marinig ang sigaw, dali-daling tumakbo si Boss Du upang patayin ang apoy. Lumapit ang babae kay Gian, itinaas ang kanyang manggas upang ipakita ang luma niyang peklat at sinabing nasugatan ang kanyang kamay. Hindi na kinaya ni Gian dahil nakita niyang hindi siya mukhang normal kaya pinilit niyang tiisin. Ngunit ngayon, hindi na niya ito makayanan. Pinilit niya itong sabihin ang phone number ng kanyang pamilya o tatawag siya sa pulis. Ngunit tinanong ng babae si Gian, bakit ka galit na galit? Dahil ba huli na ang dating ni inay? Humikbi si Gian at inakusahan ang kanyang ina na inabandona ang kanyang anak para sa sarili niyang kaligayahan upang sumunod sa ibang lalaki at sa huli ay namatay sa isang aksidente. Ang paglitaw ng babaeng ito
ay patuloy na nagpapaalala ng masakit na pangyayaring iyon. Hiniling niya sa babae na huwag nang magsalita ng walang kabuluhan. Nang makita ang babae na nanginginig, sinisi ni Hiji si Jian dahil sa pagsasalita ng ganoong kabigat na salita. Sa galit, sinigawan ni Jian si Hiji na wala itong alam. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan niya at si Hiji ay walang karapatan na sabihan siyang magtiis. Sa narinig, galit na umalis si Hiji at dinala ni Boss Du ang babae pauwi. Sa daan, naalala niya ang isang pangyayari na naganap noon. Noong taong iyon, ang ina ni Gian ay nakaupo sa lupa at nag-ingay. Sumisigaw na siya ay isang artista at walang sinuman ang may karapatang husgahan siya. Dali-daling tumakbo si Gian upang dalhin ang kanyang ina pauwi, ngunit umiyak. Ito ng husto at ayaw tumayo, humihikbi na. Dapat sana ay isa siyang taong sumisikat. Naguguluhan si Gian at hindi alam ang gagawin. Nang biglang dumating si Boss Du at tinulungan siyang dalhin ang kanyang ina pauwi. Para aliwin si Gian, binigyan niya ito ng mansanas at dahan-dahang hinaplos ang ulo niya. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpadala si Boss Du ng mga tao upang ayusin ang drainage pipe at pagkatapos ay pinakilos ang mga taga-nayon upang tulungan si Gian at ang kanyang matalik na kaibigan sa paglilinis upang matiyak na makakapagbukas ang restaurant sa takdang oras. Naramdaman ni Gian ang pag-aalala ni Boss Du at isang matamis na damdamin ang gumapang sa kanyang puso. Dahil nalulungkot, nagcamping si Hiji sa bundok kasama si Bo Hyung. Upang matulungan si Hiji na maalis ang bigat sa kanyang puso, dinala siya ni Bo Hyung sa tumingin sa mga bituin dahil sa kagandahan at hiwaga. Nang kalangitan, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Hiji. Ikinuwento ni Bo Hyung na matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, lumipat ang kanyang ina sa Germany. At tanging tuwing bakasyon sa taglamig at tag-init lang sila nagkikita. Tuwing naaalala niya ang kanyang ina, pumupunta siya rito at sinasabi sa sarili na ang kanyang ina ay isang alien at dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang planeta. Kaya hindi siya nito masasamahan. Pero kahit gumawa siya ng maraming dahilan para aliwin ang sarili, inggit pa rin siya kay Hezi dahil mayroon siyang isang inang walang sawang naghahanap ng paraan para makalapit sa kanyang anak. Pinayuhan niya si Hezi na yakapin si Jian pag-uwi niya at pahalagahan ang inang tunay na nagmamahal sa kanya. Doon ikinuwento ni Hezi na hindi niya tunay na ina si Jian kundi ang kanyang adoptive mother. Ang kanyang tunay na ina at si Gian ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Magkasamang lumaki at ang pinakamahalagang tao sa buhay ng isagi-isa. Noong taong iyon, ang kanyang tunay na ina, bilang isang solong ina ay isinilang siya. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Mula noon, si Gian ay naging solong ina rin, nag-iisang nagpalaki sa kanya. Dahil sila ay mag-ina na hindi magkadugo. Pareho silang nagsisikap na mas maintindihan. Ay tunay na mas matalik pa kaysa sa maraming ibang mag-ina. Paminsan-minsan lang, nalulungkot siya. Dahil kahit gaano pa siya nagsisikap parang hindi pa rin siya naiintindihan ni Jian. Bilang isang bata rin na iniwan ng ina, lubos na naiintindihan ni Bohoin ang nararamdaman ni Jian. Kumpara sa sandaling umalis ang ina, ang pakiramdam ng araw-araw na walang pag-asang paghihintay ay mas masakit. Alam na walang magiging resulta ngunit hindi pa rin niya maitapon ang matinding pananabik sa kanyang ina. Matapos maglabas ng saloobin, hinila ni Bohoin si Hezi upang tumayo at ang pagitan sa kanilang dalawa ay muling nagkalapit. Sa kabilang banda, matamis ang atmosfera, ngunit sa bahay, nag-aalala ang puso ni Jian. Binigyan siya ni Boss Du ng isang bisikleta at isang set ng mga panulat na pambungad na regalo. Umaasa siya na, sa gitna ng pag-aalala para kay Hezi at sa buhay, makakapagbigay siya ng kaunting oras para sa sarili. Magbisikleta sa paligid ng nayon o gumamit ng panulat para iguhit ang gusto niya. At kung talagang hindi na makaya ni Gian ang bigat ng buhay, maaari siyang umasa sa kanya palagi. Sabi ni Gian na labis siyang naantig at tiyak na aasa siya sa kanya. At muling hinaplos ni Boss Du ang ulo niya. Basta mas magiging komportable ang buhay ni Gian. Handa siyang gawin ang lahat. Pagkaalis ni Boss Du, hindi mapakali si Gian kaya nagsimula siyang maglinis ng bakuran. Pagbalik ni Hezi, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Yumakap at tumingin sila sa mga bituin. Magkayakap ng mahigpit ang mag-ina. At tila naglaho na ang lahat ng hindi magagandang alitan. Tulad ng usok, kinuha ni Hezi ang kanyang telepono para kumuha ng litrato ni Gian. Subalit, biglang lumabo ang kanyang paningin at bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Hindi siya makatayo at bigla siyang bumagsak sa lupa. Dinala ni Jian si Hezi sa ospital. Marahan niyang hinaplos ang maputlang mukha ni Hezi. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso dahil hindi niya natuklasan ang sakit nito. Nang mas maaga, pilit pinigilan ni Gian ang anumang negatibong emosyon. Nagpasya siya na mula ngayon, ibubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manatili sa tabi ni Hezi at alagaan siya. Gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Tinawagan ni Gian ang kanyang matalik na kaibigan upang ipaalam ang sitwasyon. At sinabihan niya ito na maghanda para sa pagbubukas ng tindahan sa bahay. Pagkatapos, naalala niya ang pag-uusap nila ni Boss Du noong gabing iyon. Inaliw siya ni Boss Du at sinabing gusto niyang maging sandalan niya. Kaya naman, agad niyang tinawagan si Boss Du. Noong oras na iyon, nagluluto si Boss Du kaya hindi niya nasagot ang tawag. Napilitang ibaba ni Gian ang telepono. Tatawag na sana siya ulit ng biglang dumating sa bahay ang kanyang matagal nang hindi nakikitang ex-wife. Hiniling ni Boss Du sa kanyang ex-wife na magpaliwanag. Sinabi nito na bumalik siya sa Korea para sa isang business trip. Mananatili siya ng mga 2 o 3 buwan at gustong makasama si Bohoin sa bahay. Nagalit si Boss Du dahil ang ex-wife niya ay puro sarili lang ang iniisip at walang pakialam sa damdamin ng
iba, kaya lumabas siya sa bakuran para magpahangin. Tamang-tama, tinawagan niya ulit si Jan. Nang malaman niyang nagkasakit si Hazy at na-ospital, nag-alala si Boss Du para kay Jan. Kahit papaano ay inaalagaan si Hazy ni Jan, habang si Jan naman ay mag-isang. Nagpapasa ng lahat, mahinahon niyang inaliw si Jan at sinabing tawagan lang siya. Anumang oras kung may anumang problema. Pagkababa ng telepono, nagplano si Boss Du na mag-text kay Jan. Nag-type siya ng isang linya, ngunit naramdaman niyang medyo masyadong personal ito. Pagkatapos burahin at isulat muli ng ilang beses, tuluyan na niyang binura. Ang mensaheng iyon, sa silid, ang mag-ina na hindi nagkita sa loob ng 2 taon, ang ina ni Bohuin, ay labis na naantik. Umaasa naman si Bohuin na maisip ng ina na ang kanyang pagkaantik ay baka nakakagambala sa iba. Hindi pinansin ng ex-wife ang sinabi ni Bohain. Sa halip ay naglibot siya sa nayon ng todo at kusang nakipag-usap sa mga tiya at lola. Ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay kung komportable siya rito, baka hindi na siya umalis. Kinailangan ni Boss Du na paalalahanan ang kanyang ex-wife na ito ang tirahan ng mag-ama at sana ay huwag siyang maging usap-usapan ng lahat na makaapekto sa kanya at kay Bohuin. Walang alam si Jan tungkol dito. Itinulak niya ang wheelchair para dalhin si Hazy sa pagsusuri. Dahil hindi pamilyar sa mga pasikot-sikot ng ospital, palagi niyang inikot si Hazy na parang nalilitong bubuyog. Nang huminto si Hazy para huminga, isang matandang babae na nagtutulak ng wheelchair ang lumitaw. Tinulungan niya si Hazy na umupo sa wheelchair at inayos ang daloy ng ghee fluid. Tila sanay na sanay siya. Pagkatapos ng pagsusuri, dinala ng matandang babae ang mag-ina pabalik sa silid ng pasyente. Tinanong ni Gian kung bakit siya naroon, ngunit nakatanggap siya ng tawag sa telepono at tumalikod. At umalis, hindi sinasagot ang tanong niya. Pumunta ang matandang babae na ito kay Professor Kim ng ospital at sinabing malubha ang sakit niya at ang tanging mapagkakatiwalaan niya ngayon ay si Professor Kim. Humingi rin siya ng tulong sa ilang bagay na kailangang ayusin. Pagkatapos niyang sabihin ang tungkol sa kanyang sarili, humingi naman siya ng tulong kay Professor Kim na alagaan si Hazy. Pagkatapos noon, personal na pumunta si Professor Kim sa silid ng pasyente at inilipat si Hazy sa isang pribadong silid. Hindi maintindihan ni Gian ang nangyayari kaya nagtanong siya kung bakit. Ipinaliwanag ni Professor Kim na ang matandang babae ay dating profesor din ng ospital. Upang makabawi sa pagkakamali tungkol sa sunog sa tindahan, gusto niyang magbayad pinsala sa abot ng kanyang makakaya. Nagtanong naman si Gian kung may pamilya ba ang matandang babae. Sinabi ni Professor Kim na namatay ang asawa niya noong nakaraang taon at ang kaisa-isang anak na babae ay nakatira sa Amerika. Pagkatapos, mamatay ng kanyang ama, tumawag ang anak na babae at sinabihan ang ina na sumama sa kanya sa Amerika. Noong panahong iyon, 2 buwan na lang at magretiro na siya, ngunit sa pag-iisip na makakasama niya ang kanyang anak, hindi na siya naghintay pa ng 1 segundo at agad na sumakay ng eroplano papuntang Amerika. Gayunpaman, nang malapit na lumipad ang eroplano, nakatanggap siya ng balita na namatay ang kanyang anak dahil sa aksidente sa sasakyan. Ang shock na ito ang nagdulot sa kanya ng delirium na may mga sandali ng pagiging gising at pagkalito. Ikinuwento ni Gian ang kwento ng matandang babae kay Hazy at parehong humanga ang mag-ina. Gusto ni Hazy kumain ng instant noodles kaya pumayag si Gian at samahan ang matanda palabas para bumili. Pagbalik nila sa pangunahing bulwagan, nakita nilang umiikot ang matandang babae na may mukhang natataranta, tila inatake muli ang sakit. Nang makita si Gian agad, siyang tumakbo at hinawakan ang kamay niya at napagkamalan si Gian na sarili niyang anak. Sumunod si Gian at si Hazy ay bawat isa sa gilid, inalalay ang matanda pabalik sa silid ng pasyente. Nang bumalik sa katinuan, ang matandang babae ay humingi ng tawad dahil sa pag-abala sa mag-ina at inanyayahan siya ni Hazy na kumain ng instant noodles. Bumalik ang matandang babae sa kanyang karaniwang hitsura at inutusan si Gian na bumili ng karagdagang inasnan na labanos at sausage. Samantala, narinig ni Bohuin ang tungkol sa pagka-ospital ni Hazy mula sa kanyang ama. Gusto niyang mag-text kay Hazy, ngunit kung ipapakita niya ang kanyang tunay na pag-aalala, masyado itong magiging prangka. At ang isang simpleng pagtatanong naman ay hindi sapat upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Patuloy niyang kinukuhanan at binabago ang kanyang telepono. Kasabay nito, nakita ni Hazy ang mag-asawa na naglalaro sa ibaba at bigla ring naalala si Bohuin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtanong kung si Bohuin ba ay naaalala siya, kung hindi, wala siyang dahilan para maalala ito. Naramdaman ni Hazy na medyo lantad ang linyang ito kaya balak niyang burahin at isulat muli, ngunit aksidente niyang naipadala ang unang kalahati ng tanong. Nagmamadali siyang gumawa ng palusot na nagpapaliwanag na gusto niyang umuwi kaagad para kumita ng pera. Kasabay nito, nakatanggap din siya ng nakatagong sagot ni Bohuin na kailangan ng tulong ng farm kaya naaalala niya si Hazy. Parehong naintindihan ng dalawa ang damdamin ng isa't isa at masayang nag-usap na pagkatapos umalis ni Hazy sa ospital. Sasama silang dalawa sa birthday party ng isang kaibigan. Kinaumagahan, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Hazy. Nag-alala ang mag-ina habang naghihintay na makita ang doktor. Ang tumor sa utak ni Hazy ay hindi lumaki at naka-schedule na para sa operasyon. Inaliw ng matandang babae ang mag-ina at sinabing napakahusay ng doktor kaya maniwala at maghintay ng may pagtitiis. Tuwang-tuwa ang doktor nang purihin siya ng matandang babae at magalang siyang inihatid sa pintuan at matyagang nakinig sa kanyang mga tagubilin. Nakita ni Gian at Hazy ang tagpong ito at nasiyahan silang nagbulong na ang pakiramdam.
na may sumusuporta ay napakaganda. Bumalik sila sa silid ng pasyente upang mag-impact bilang paghahanda sa paglabas ng ospital. Nagpaplano na sana si Gian na maglakad upang ayusin ang mga papeles ng ang matandang babae ay pumasok na may dalang discharge papers at sinabing naayos na niya ang mga pamamaraan at maging ang natitirang bayarin sa ospital ay nabayaran na niya. Sabi niya na nagkamali siya sa kanila at hindi niya masisiguro na hindi na maulit ang parehong bagay, kaya't ituring na itong paunang paumanhin. Yumuko si Hezi at nagpasalamat sa tulong niya. Lubos ding nagpasalamat si Gian ngunit dahil sa hiya ay nagdahilan siya at tumakbo palayo. Minaneho ni Gian ang sasakyan ng matandang babae at dinala silang dalawa pa uwi. Nang makita ang dalawa na nakasandal sa isa't iisa at mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang kaligayahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila sa sandaling ito, nagkaroon din siya ng isang ina. Sa pamamaalam, muling nagpahayag ng pasasalamat si Gian. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na lubos niyang naranasan ng pakiramdam na may sumusuporta sa kanya. Para gawing aksyon ang pasasalamat, si Gian at ang kanyang matalik na kaibigan ay pumunta sa bahay ng matandang babae at inanyayahan siyang kumain sa restaurant. Ngunit tumanggi siya kaya kinapitan siya ng dalawa sa magkabilang braso at pinilit siyang sumama. Pagdating sa pintuan ng bahay ni Gian, nakita niya si Boss Du na bumibisita kay Hezi. Ngunit pagdating ni Hezi sa bahay ay umalis na para dumalo sa birthday party ng kaibigan kaya wala siya roon. Magalang na nagtanong si Boss Du tungkol sa sitwasyon ni Gian sa ospital. Ang ex-wife na nakaupo sa sasakyan ay nakadama ng hindi pangkaraniwang kapaligiran ng ang dalawa ay tumayo ng magkatabi. Nakita rin siya ni Gian at nagtanong kung sino siya. Sumagot si Boss Du na mahaba ang kwento at ikukwento na lang niya sa kanya sa ibang pagkakataon. Nalaman ni Gian mula sa kanyang matalik na kaibigan na ang babae sa sasakyan ay ang ina ni Buhoyn at kamukhang-kamukha ito ni Buhoyn. Medyo nalungkot si Gian. Sa pagkakataong ito, biglang sinabi ng matandang babae na wala siyang magandang impresyon sa ina ni Buhoyn. Ang linyang ito ay agad na nagpagaan ng loob ni Gian. Masigla siyang kumuha ng karne para sa matandang babae. Tinukso siya ng matandang babae na parehong inosente at parang bata. Ang dalawa ay nagbiruan at naging malapit na parang totoong mag-ina. Sa oras na ito, nakarating na si Hezi sa lugar ng party. Nabalitaan niyang nasa beach si Buhoyn, kaya masaya siyang tumakbo para hanapin ito. Hindi inaasahang nasaksihan niya ang isang babae sa grupo na umamin ng pag-ibig kay Buhoyn. Tinanggihan ang babae at nagduda na hindi siya tinanggap ni Buhoyn dahil gusto nito si Hezi. Sinabi ni Buhoyn sa kanya na malubha ang sakit ni Hezi at gusto niya lang na maging mabait sa kanya ngayon. Pagkarinig sa mga salitang ito, tulalang tumalikod si Hezi at umupo ng mag-isa. Sa mahabang panahon, pagkatapos, lumakad siya sa malakas na ulan at tinawagan ang kanyang ina. Nagtatanong kung may gusto siyang gawin, dapat ba siyang sumuko o harapin ito. Si Hezi ng pamilya namin ay dapat harapin. Ito, maging matagumpay man o hindi, huwag siyang mawala ng pag-asa. Sinunod ni Hezi ang payo ng ina, tinabi ang lahat ng pag-aalinlangan at nagmamadaling hinanap si Buhoyn. Nang huminto siya at humihingal dahil sa pagod, tumakbo si Buhoyn patungo sa kanya. Binuksan ni Buhoyn ang kapot, hinila siya at tumakbo pabalik sa flower garden. Pagkatapos ay maingat na pinunasan ng tuwalya ang patak ng ulan sa kanyang mukha. Nagkalapit ang pagitan ng dalawa at naging napaka-intimate ng atmosfera. Hinawakan ni Hezi ang kamay ni Buhoyn at buong tapang na sinabi ang kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung ang kabaitan na ibinibigay mo ay mula sa awa o pag-ibig lamang. Ngunit ang sigurado ako ay napakilig mo ako. At gusto ko rin ang sarili ko kapag kinikilig ako dahil sa iyo. Naglakas loob si Hezi na umamin kay Buhoyn at ipahayag ang kanyang damdamin. Sa takot na tanggihan ni Buhoyn, nagmadali siyang tumakbo palayo pagkatapos niyang magsalita. Ngunit pinigilan ni Buhoyn si Hezi at nagpahayag din ng kanyang damdamin. Hindi niya alam kung kailan. Nakuha ni Hezi ang pinakamahalagang pwesto sa kanyang puso at walang makakapantay dito. Pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang damdamin, formal na kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon at labis na tuwang-tuwa si Hezi. Kahit habang nagtatrabaho, hindi niya mapigilang alalahanin ang matamis na sandali ng pag-amin. Formal na nagbukas ang restaurant at ang mga kalapit na taga-baryo ay sabik na pumunta upang suportahan. Natural na isinuot ni Gian ang apron kay Boss Du na nahuli sa pagdating at inayos ang kanyang trabaho. Ang ina ni Buhoyn ay dumating din upang sumuporta kasama ang kanyang anak. Nang makita si Boss Du na nakasuot ng apron, iniabot niya ang kanyang kamay upang tanggalin ito. Medyo awkward sina Gian at Boss Du. Sa kabutihang palad, masiglang tinawag ng mga taga-baryo ang pangalan ng ina ni Buhoyn at nasira ang awkward na atmosfera. Pagkaalis ng mga panauhin, nanatili si Gian at ang iba pa upang bigyan ng salu-salo. Ang mga taga-baryo na laging tumutulong sa kanila upang pasiglahin ang atmosfera, nagsimulang magpalakpakan ang lahat at hiniling na kumanta si Gian. Handa na sanang tumanggi si Gian ng ibunyag ni Boss Du na. Noong nag-aaral si Gian, kilala siya sa pagkanta at pagsasayaw. Mas naging masigla ang palakpakan kaya tumayo si Gian upang magtanghal. Ngunit 2 linya pa lang ang nakakanta niya. Nang biglang kumatok sa bote ang ina ni Buhoyn at tumayo, at pinutol ang kanta niya. Sabi niya, dahil ito ay isang grand opening, dapat bawat isa ay magbigay ng ilang pagbati. Ang paglipat ng paksa ay medyo pilit, ngunit ang lahat ay nagkunwari na masaya at tumawa, upang maibsan ang awkwardness ni Du. Dahil naistorbo, hindi komportable si Gian kaya pumasok siya sa kusina para magpalamig. Sumunod si Boss Du.
At ipinaliwanag na ang ina ni Bohoin ay may attention-seeking syndrome at gusto niyang maging sentro ng atensyon saan man siya pumunta, kaya huwag na lang itong intindihin ni Gian. Pagkasabi niya nito, dumating ang ina ni Bohoin na medyo lasing at inutusan si Boss Du na kunin ang kanyang handbag. Nang makaalis si Boss Du, agad siyang nagsabi kay Gian na galit. Siyang makita si Boss Du na malapit sa ibang babae. At ngayon, lalo siyang naiinggit kay Gian. Lalo na nang marinig niyang tinawag ni Gian na kuya si Boss Du. Ang intimacy na iyon ay halata, kaya hindi alam ni Gian ang gagawin. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang matalik na kaibigan upang iligtas siya. Bago iyon, napansin na ng kaibigan ang galit ng ina ni Bohoin kay Gian. Kaya nagbiro siya na baka gusto pa nitong magbigay ng pangalawang pagbati kay Gian ng pribado. Nang makita si Boss Du na bumalik, ang ina ni Bohoin na hindi makatayo ng tuwid, ay sumandal sa kanya at hiniling na ihatid siya sa bahay. Hindi napansin ni Bohoin at Hezi ang tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Nagsasalo sa paghugas ng pinggan ang magkasintahan sa matamis na atmosfera. Nang lumapit si Gian at ang kanyang kaibigan upang tuksuhin sila, dali-dali silang tumayo ng tuwid, at tila naguguluhan na sumagot na sila ay naghuhugas lang ng pinggan at wala ng iba pa. Upang mapadali ang paggalaw, nagsimulang mag-practice si Gian na magbisikleta. Si Boss Du na nagbigay ng bisikleta ay nagbigay din ng buong atensyon sa after-sales service. Matyaga niyang hinawakan ang bisikleta dahil takot siyang matumba siya. Naramdaman ni Gian na marunong na siyang magbisikleta at medyo mayabang pa. Ang resulta ay isang matinding pagkahulog. Maingat na nilagyan ni Boss Du ng gamot ang kanyang sugat at nangakong magpapatuloy siyang mag-practice kasama niya sa susunod. At hindi na siya papayag na masaktan pa. Si Gian ay nahihiya at naantig at sa unang pagkakataon ay naranasan ang matamis na pakiramdam ng pag-aalaga ng isang tao. Ang tita, na hindi nakita sa loob ng ilang araw, ay nagdala ng isang painting bilang pagbati sa grand opening ng restaurant. Kinila niya si Hezi at pinaupo sa tabi niya at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Pagkatapos, nang ihatid siya ni Hezi, hiniling niya na tulungan siyang tanggapin ang mga gamit ng kanyang anak na babae at sinabing napakalayo niya at hindi makakapunta ng personal. Sumang-ayon si Hezi na palitan ang delivery address sa address ng restaurant. Napansin niya na malayo ang loob ng tita. Kaya gusto niyang hawakan ang kamay nito para aliwin siya, ngunit hindi pa rin siya nagkalakas loob. Sa pagkakataong ito, biglang dumating ang ina ni Bohoin sa restaurant para hanapin si Gian. Sabi niya na gusto niyang pumunta sa construction site para mag-survey at kailangan niya ng isang consultant. Noong una ay humingi siya ng tulong kay Boss Du, ngunit tinanggihan siya, kaya napilitan siyang hanapin si Gian. Ayaw ni Gian na makihalubilo ng madalas sa ina ni Bohoin. Ngunit ang kanyang matalik na kaibigan at si Hezi ay nakatayo sa tabi niya at nagpalakas ng loob na huwag siyang magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang karibal. Bukod pa rito, ayaw din niyang maging duwag sa harap nito. Kaya buong puso siyang pumayag pagkatapos nilang dumating sa construction site. Dahil sa maraming taon niyang karanasan sa propesyon, nagbigay si Gian ng maraming magagandang ideya, ngunit lahat ay tinanggihan ng ina ni Bohoin. Nang malaman ni Boss Du na inimbitahan si Gian, agad siyang tumakbo sa pinangyarihan at naabutan niya ang panonood kung paano sinasadya ng ina ni Bohoin na pahirapan si Gian. Pag-uwi, pinagalitan ni Boss Du ang ina ni Bohoin na hindi dapat itong makitungo kay Gian ng ganoon. At sinabing taos pusong tumulong si Gian habang ang kanyang kilos naman ay masyadong bastos. Sa huli, kinailangan ding sumuko ang ina ni Bohoin at nagtanong kung dapat ba siyang humingi ng paumanhin kay Gian. Sinabi ni Boss Du na siya na lang ang bahalang humusga. Bago matapos ang usapan, hiniling din niya na huwag na siyang tawagin na mahal mula ngayon. At idiniin na matagal na silang hindi na nag-confide sa kanyang matalik na kaibigan at pakiramdam niya ay napakakahabag-habag niya sa construction site ngayon. Ngunit hindi, pinayagan ng kanyang matalik na kaibigan na maliitin niya ang sarili at inalala ang kwento noong hindi pa sila magkaibigan. Noon, pinilit ni Gian ang construction team na bilisan ang trabaho at sumagot naman ang kaibigan na hindi sapat ang lakas ng tao maliban kung si Gian ay magtatrabaho rin. Sa totoo lang, galit lang iyon na nasabi. Ngunit hindi inaasahan na natili talaga si Gian upang tumulong at nagtrabaho pa ng mas masipag kaysa kaninuman. Nang matapos ang konstruksyon, parehong pagod na hindi na sila makatayo ng tuwid, ngunit nakita nila sa isa't-isa ang isang malalim na pag-unawa. Simula noon, naging matalik na magkaibigan sila na laging magkasama. Pinapaalalahanan ng kanyang matalik na kaibigan si Gian na kamakailan dahil sa maraming nangyari, medyo nagkaroon siya ng pagkalito sa paghuhusga. Ngunit hindi siya dapat maging insecure, kung hindi magagalit siya. At hiniling din niya kay Gian na sumumpa upang labanan sa tuwing siya ay inaapi. Agad na gumanda ang pakiramdam ni Gian at masayang nag-compute ng kita ng restaurant kasama ang kanyang kaibigan. Kasabay nito, pumunta sina Hezi at Bohoin sa bahay ng tita upang ibigay ang mga gamit. Sa kanilang pag-uwi, pareho silang nakadama na sa oras na ito. Siguradong labis na nalulungkot ang tita. Hindi alam ni Bohoin na dating doktor ang tita habang sinabi naman ni Hezi na sikat ito at dahil sa kanya kaya siya na ospital. Naalala ni Hezi ang tiwala at pagiging abala ng tita sa ospital. At sa unang pagkakataon nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung nagpatuloy siya sa pag-aaral. Hindi direktang sumagot si Bohoin, ngunit dinala siya sa tabi ng isang tahimik na sapa at sinabing gusto niyang gumawa ng isang makabuluhang bagay sa isang tahimik na lugar. Nang makita si Bohoin na dahan-dahang lumalapit, ipinikit ni Hezi ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Ngunit pumiti si Bohoin at sinabi sa kanya na imulat ang kanyang mga mata at ipinakita sa kanya ang mga alitaptap sa kanyang palad. Doon lang napansin ni Hezi na maraming
Alitaptap ang lumilipad sa paligid, ang tanawin ay napakaganda. Ipinaliwanag ni Bohuen na ang uri ng alitaptap na ito ay lumalabas lamang pagkatapos na mawala ang iba. Bagamat nahuli sila, mas malaki sila at mas maliwanag ang kanilang sinag. Kaya sa buhay, hindi lahat ng nahuhuli ay masama. Hindi kailangang mag-alala dahil huli na. Naunawaan ni Hezi ang malalim na kahulugan ng sinabi ni Bohuen at biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam ni Bohuen na may sakit siya, ngunit hindi siya sigurado sa mga detalye. Kaya parang kanyang sinabi na may brain tumor siya at kailangan niyang magpa-opera at magpagamot pagkatapos. Ang sakit ay marahil mas malala kaysa sa iniisip ni Bohuen. Pinutol ni Bohuen ang kanyang sinasabi at iginiit na ang pagmamahal niya para sa kanya ay hindi magbabago dahil sa sakit. Isang pag-ibig na walang dahilan. Mahigpit na hinawakan ni Bohuen ang kanyang kamay at hinalikan siya sa labi. Ginamit niya ang kanyang aksyon upang sagutin ang kanyang damdamin. Nang makauwi, sinabi ni Hiji kay Jayan ang tungkol sa pagtanggap ng tiyahin sa mga labi ng kanyang anak. Kinaumagahan, maagang pumunta si Jayan sa bahay ng tiyahin upang tingnan ang sitwasyon. Nagulat siya nang makita ang mga labi na nakakalat sa mesa at ang mga gamot ay nakakalat sa sahig. Nag-alala siyang baka may masamang mangyari sa tiyahin kaya agad niyang pinahanap ito sa lahat. Sa huli, natagpuan nila ang tiyahin sa bahay. At pinagkamalan siyang anak nito, umiiyak at humihingi ng tawad. Lumalabas na sa mga labi. Nakita ng tiyahin ang medical record at antidepressants ng kanyang anak. Saka lang niya nalaman na ang kanyang anak ay nagkaroon ng depresyon noong nabubuhay pa. Sinisisi niya ang sarili bilang isang ina at isang doktor. Ngunit wala siyang alam sa kalagayan ng kanyang anak. Sa harap ni Jayan, umiyak siya ng mariin, nagsisisi sa kanyang pagkakamali. Sumang-ayon si Jayan sa mga salita niya at sumagot bilang kanyang anak na kung humihingi siya ng tawad mula ngayon, ay dapat siyang manatili sa tabi niya ng mabuti. Sa tawag ni Jayan, babalik na sana sa Pampang ang tiyahin. Ngunit sa kasamaang palad ay nadulas at nahulog sa dagat. Natakot si Jayan ng husto, ngunit sa kabutihang palad, ang lalaking may kulot na buhok ay dumating. Sa oras, tumalon sa dagat at iniligtas ang tao. Si Boss Yu, nakalalabas lang sa biyahe mula sa Seoul, ay nakarinig ng balita na ang tiyahin ay nahulog sa dagat mismo sa harap ni Jayan. Naalala niya noong nag-aaral pa sila nang mamatay ang ama ni Jayan. Umiyak ito nang walang magawa ng mag-isa. Noong panahong iyon, gusto niyang aliwin ito, ngunit ang pag-aalinlangan ng kabataan ay nagpawalang lakas ng loob sa kanya. Ngayon, nag-aalala siya na pagkatapos ng shock na ito, si Jayan ay magtatago ulit ng mag-isa. Umiyak tulad ng dati. Sa kabila ng pagpigil ng ina ni Bohyun, nagmadali siyang hanapin si Jayan. Nakita niyang si Jayan ay umiiyak ng mag-isa sa kalungkutan. At ang eksena sa harap niya ay kapareho ng maraming taon na ang nakalipas. Sa pagkakataon, sa wakas ay nabawi na ni Boss Yu ang pagsisisi niya noon. Mahigpit niyang niyakap si Jayan upang makaiyak ito ng lubusan. Si Boss Yu mismo ay nakaramdam ng kaunting hiya sa yakap na iyon, ngunit hindi niya mapigilan ang pagnanais na mapalapit kay Jayan upang lumikha ng isang hindi sinasadyang pagtatagpo. Pumunta si Jayan upang mag-practice magbisita. Hindi inaasahan, ang ina ni Bohyun ay gumamit din ng dahilan ng jogging upang sumunod. Tinawag pa rin siya ng may pagmamahal na mahal ko at nagpumilit na makipag-usap. Hindi pinansin ni Boss Yu ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Jayan na kalalabas lang. Itinigil ni Jayan ang bisikleta sa harap nilang dalawa at masiglang ipinagmalaki sa kanya na ngayon ay nakakapagbisikleta na siya sa napakahabang distansya. Tuluyan ng binaliwala ang presensya ng ina ni Bohyun. Inanyayahan ni Boss Yu si Jayan na samahan siya sa Seoul upang dumalo sa isang seminar sa arkitektura. Hindi pa nakakasagot si Jayan, biglang sumingit ang ina ni Bohyun at sinabing natanggap din niya ang imbitasyon upang magsalita sa seminar. Sa katunayan, bago dumating si Jayan, sinabi na sa kanya ni Boss Yu ang tungkol sa imbitasyon na ito. Ngunit noong panahong iyon, tinawag niya itong nakakainip at agad na tumanggi. Ngayon, nang makita niyang inimbitahan ni Boss Yu si Jayan, umusbong ang selos at agad siyang nagbago ng isip. Habang nagsasalita, inakbayan ni inay ni Bohyun si Boss Yu ng may pagmamahal at nagpanggap na inimbitahan si Jayan na sumama. Naiinis sa mapanuksong ugali niya, agad na sumang-ayon si Jayan. Mula nang masaksihan niya ang babae, nahulog sa dagat at ang matinding sakit ni Jayan. Si Hezi ay patuloy na nalulungkot at sinasadya pang lumayo sa tiyahin upang mapawi ang anino sa kanyang puso. Dinala siya ni Bohyun sa promenade at nangakong palaging nasa tabi niya. Naantig si Hezi sa pagiging maalalahanin ni Bohyun. Tahimik na isinandal ang ulo sa balikat niya. Nararamdaman ang init ng pagkakaroon ng kasama. Nang hapon, sabay-sabay na naghukay ng damo ang mga kabataan. Ang babaeng dating may gusto kay Bohyun, ngunit tinanggihan ay hindi pa rin sumusuko at nagpahayag ng pagnanais na makipagkumpetensya ng patas kay Hezi. Pinigilan ni Hezi ang intensyon ng babae sa isang pangungusap lamang at tuwirang ipinahayag na naghalikan na silang dalawa. Tuwang-tuwa si Bohyun na isa publiko ang kanilang relasyon. Hindi lang niya inaasahan na mangyayari iyon sa ganitong paraan. Ngunit naramdaman din niya ang hindi pangkaraniwang tamis. Kinaumagahan, si Boss Yu at ang ina ni Bohyun ay dumating upang sunduin si Jayan patungong Seoul. Nang makita ang ina ni Bohyun na nakasuot ng silk scarf at naka-fashionable na damit, ang kanyang matalik na kaibigan at si Hezi ay hindi napigilang punahin si Jayan sa sobrang simple ng kanyang damit. Sinabi ni Jayan na hindi niya kailangan na gumamit ng panlabas na anyo upang akitin ang iba. Ngunit ang kanyang katawan ay napakatapat. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa silid upang magpalit ng ibang damit.
Pagdating sa bulwagan, nagpunta si Boss Yu upang batiin ang mga kakilala. Agad na sinamantala ng ina ni Bo Hyun ang pagkakataon na ipahayag ang kanyang pag-aari sa harap ni Jayan. Sinabi niyang si Boss Yu ang first love niya. Nagkahiwalay silang dalawa, ngunit ngayon, tiyak na mababawi niya ito. Hindi pa sapat ang pagmamayabang sa harap ni Jayan. Nagpahayag pa siya sa harap ng lahat na ang pananatili niya ngayon ay hindi lang para sa trabaho, kundi mas mahalaga ay upang makipagbalikan kay Boss Yu. Agad na itinulak ni Boss Yu ang braso ng babae na nakaakbay sa kanya at hinila si Jayan papasok sa bulwagan. Habang nagsasalita sa entablado ang ina ni Bo Hyun, nagulat si Jayan nang mapagtanto na marami sa mga pananaw niya ay ang mga opinyon na ibinigay niya sa community center noong isang araw. Ang tahasang pangungopya ng talumpati ay nakaramdam kay Jayan ng kawalang interes, kaya lumabas siya para magpahangin. Hindi niya inaasahan na hindi niya sinasadyang marinig ang isang tao na nag-uusap tungkol sa kung paanong si Boss Yu ay nag-alaga ng bata, habang sinusuportahan ang ina ni Bo Hyun upang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit nag-affair ito sa ibang bansa. Ngayon, makapal ang mukha niyang bumalik at humiling na magkabalikan. Pagkatapos ng komperensya, nagpahayag ng damdamin ang ina ni Bo Hyun kay Boss Yu. Diretsahan niyang sinabi na iniisip lang nito ang sarili niya, hindi sila kailanman magbabalikan. Inaasahan din niya na mag-iingat na ito sa mga salita at huwag na siyang abalahin pa. Pagkatapos, naghanap si Boss Yu kay Jayan sa lahat ng dako. Nakita niya itong abalang pinagmamasdan ang arkitektura ng bulwagan. Tumakbo pa ito sa fountain para kunan ng litrato ang buong gusali. Nang makita niyang natumba si Jayan at muntik nang mahulog, sumugod siya at niyakap ito. Nawalan silang dalawa ng balanse at sabay na nahulog sa tubig. Basang-basa mula ulo hanggang paa. Tiningnan nila ang isagi-isa sa kanilang kalagayan. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nag-sprinkle sila ng tubig sa isagi-isa, parang dalawang bata. Pag-ahon, sinabi ni Jayan kay Boss Yu na nakibahagi siya sa pagtatayo ng gusaling ito. Noong panahong iyon, ang mga babaeng kasing edad niya ay nag-aaral pa, habang siya ay nagsimula ng magtrabaho para kumita ng pera. Sa panahong iyon, namimiss niya ang kanyang ama. Hindi lang minsan siyang nag-isip kung ano ang magiging kaibahan ng buhay niya kung buhay pa ang kanyang ama. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang Hezi na pumuno sa mga pagkukulang sa buhay niya. Pinuri rin ni Jayan si Boss Yu na nagawa rin niya ng mahusay, kahit na kailangan niyang tiisin ang sakit at pagdurusa. Ngunit para kay Bo Hyun, tahimik niyang tinanggap ang lahat. Alam ni Boss Yu kung ano ang tinutukoy ni Jayan. Nang umalis ito sa bulwagan ng biglaan, sumunod din siya sa labas, at hindi sinasadyang nakita siyang naririnig ang iba, na nag-uusap tungkol sa affair ng ina ni Bo Hyun. Ngayon, ang pag-alo ni Jayan ay parang isang malamig na sapa na nagbuhos sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, lumabas ang mag-ina sa bayan, at nagkaroon ng isang masayang araw. Alam ni Hezi na mahilig magpinta ang kanyang ina, kaya espesyal niya itong dinala sa isang art gallery. Nang makita ang kanyang ina na lubos na nalulula sa kanyang libangan, napuno ang puso ni Hezi ng kasiyahan. Nang pumunta silang dalawa sa pampang upang tanawin ang tanawin, sa wakas ay tinanong ni Jayan ang pag-aalinlangan sa kanyang puso, kung bakit tila may antipati si Hezi sa babaeng iyon. Nagbukas ng sarili si Hezi at umamin na natatakot siyang balang araw kapag wala na siya. Si Jayan ay magiging katulad ng babaeng iyon, nalulunod sa sakit at hindi makawala. Pagkatapos magkasakit, ang pinakamalaking pag-aalala niya ay ang kanyang ina na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanya. Pagkatapos marinig iyon, tumakbo si Jayan pabalik sa art gallery. Kanina, nagparehistro para sa isang taong membership card at sinabi kay Hezi na kung talagang darating ang araw na iyon, siguradong mamumuhay siya ng lubusan araw-araw. Umiyak si Hezi at niyakap ang kanyang ina. Ito ang mga salitang pinakanais niyang marinig mula nang magkasakit siya. Samantala, ang babaeng pansamantalang naninirahan sa bahay ni Jayan ay kusa ng lumabas ng silid at humingi ng tulong sa matalik na kaibigan ni Jayan kung paano gamitin ang sistema ng pagkwenta sa loob ng restaurant. Lumalabas na ang mga tao sa nayon pagkatapos marinig ang kanyang kwento. Naalaala rin ang sakit ng isang matanda na naghahatid ng isang bata na dinanas din nila. Sila ang mga taong nakakaunawa sa sakit niya. Isang tao ang nagpayo sa kanya na mayroong libu-libong paraan upang mamatay. Ngunit mayroon lamang isang dahilan upang mabuhay, iyon ay ang pag-alala sa nawawalang anak. Kung hindi, ang bakas ng pag-iral ng bata sa mundo ay magiging wala. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagpasya siyang subukang lumabas sa sakit. Hinanap niya si Jayan para humingi ng tawad. Labis na nahihiya dahil sa pinsalang idinulot niya sa mag-ina. Naunawaan ni Jayan ang kanyang damdamin, at pinuri pa siya na nang magbigay ng senyales ng tulong ang kanyang anak. Agad niya itong hinanap. Iyon ay isang maaasahang ina na maaaring sandalan ng kanyang anak na babae. Sinabi pa niya, kung nahihirapan pa rin ang babaeng iyon sa buhay, maaari muna siyang sumandal sa mag-ina. Sa sandaling ito, masayang tumakbo si Hezi upang hanapin si Bo Hyun, at ipinagmalaki sa kanya ang pinta ng mag-ina. Nagtapat din siya sa kanya, na ang dahilan kung bakit siya nalulungkot noon ay dahil sa takot na ang kanyang ina ay maging katulad ng babaeng iyon, na hindi kayang tiisin ang sakit ng pagkawala ng anak. Hinila siya ni Bo Hyun sa kanyang bisig, naawa sa mga araw na nilabanan niya ang sakit ng mag-isa. Tiyak na napakahirap niyon. Sa daan pa uwi, hindi sinasadyang nakita ni Hezi si Boss Yu na naghahanap kay Jayan at sumakay sa kanyang kotse. Sa kotse, sa unang pagkakataon, sinabi ni Hezi ang totoong dahilan kung bakit siya pumunta sa nayon. Pagkatapos magkasakit, bigla siyang nagkaroon ng ideya na alamin kung anong uri ng tao ang first love na hindi malimutan ng kanyang ina.
Narinig niya na hinabol ng kanyang ina si Boss Yu sa buong paaralan. Kaya naramdaman ni Hezi na hindi iyon first love, kundi ang unang unrequited love ng kanyang ina. Nang makarating sila sa gate, upang bigyan ng pagkakataon si Hezi at ang babaeng iyon na mag-isa, hinila ni Giant si Boss Yu para maglakad-lakad. Sa bahay, nagpahayag ng damdamin ang babaeng iyon na pagkatapos marinig ang sinabi ni Giant. Gusto niyang subukang maging isang ina na maaaring sandalan ng kanyang anak at umaasa siyang mapapatawad ni Hezi ang kanyang kahinaan. Nang minsan siyang nagtangkang magpakamatay, hinawakan ni Hezi ang kanyang kamay at ginamit ang kilos upang bigyan siya ng lakas at aliw. Sa kanilang paglalakad, si Giant at si Boss Yu ay masayang naglakad at nag-usap sa tabi ng dagat. Napabulala si Giant na sa ilang pag-uusap lang sa kanya. Bumuti na ng husto ang pakiramdam niya. Gusto niyang mamuhay ng mas magaan. Ngunit kamakailan ay patuloy na may nangyayari na nagpaparamdam sa kanya ng kawalang magawa. Inilabas ni Boss Yu ang candy na gusto ni Giant. At bilang kuya ng first love, pinayagan niya itong maging wild 3 beses sa isang linggo at gawin lang ang anumang nakakapagpasaya sa kanya. Agad namang itinanggi ni Giant na si Boss Yu ang kanyang first love. Hindi niya inaasahan na tahasan niyang aaminin na si Giant ang kanyang first love. Lumalabas na gusto na ni Boss Yu si Giant mula pa noong nag-aaral sila. Noong taong iyon, nang lantaran siyang umamin ng pag-ibig sa kanya, nagpakita siya ng pagkairita. Ngunit sa puso niya ay masaya na siya. Ang mga damdamin sa pagitan ni na Giant at Boss Yu ay matagal ng tahimik na sumibol, at isang manipis na tabing na lang ang hindi pa nabubuksan. Sa masayang kalooban, nagpalit si Giant ng isang mas bata na damit, nag-ayos ng maigi at naglagay pa ng hair clip. Umaasang lumabas sa pinakamaganda na anyo sa harap ng taong minamahal niya. Sinamahan siya ni Boss Yu sa parke upang magpinta. Tahimik na lumipas ang oras at ang tahimik na pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa ay naging perpektong akma. Ang ina ni Bohyun ay hindi pa rin sumusuko sa balak niya kay Boss Yu. Inimbitahan niya itong kumain, ngunit malamig siyang tinanggihan. Sa kabila niyon, nagpasya siyang sundan ito hanggang sa pumayag ang kanyang dating asawa. Hindi pa lubos na naiintindihan ng dalawang kabataan, si Bohyun at si Hezi, ang mga komplikadong tatsulok na problema ng mga matatanda. Habang magkasama silang nagbabalot ng mga bulaklak, kinuna ni Hezi si Bohyun at nagpost sa social media. Sa kanyang paningin, mas gwapo at mas kaakit-akit si Bohyun kaysa sa mga bulaklak. At nakita ng matalik na kaibigan ni Hezi ang larawan at nalaman na may boyfriend na siya. Agad siyang nagalit at naghanap kaya dinala ni Hezi si Bohyun upang salubungin ang kanyang kaibigan. Pagkakita pa lang, ipinakita na ng matalik na kaibigan ang galit niya kay Bohyun. Nagdududa na nilinlang nito ang inosenteng si Hezi. Nang kumakain ang mga kabataan ng magkasama, binalaan ng matalik na kaibigan si Bohyun na dapat niyang tratuhin ng maayos si Hezi. Ito ang unang beses na nagmahal si Hezi at ang una rin niyang halik. Siya ay inosente at mabait. At hindi siya dapat masaktan. Hindi pa nakakapagsalita si Bohyun, ipinagtanggol siya ng kanyang matalik na kaibigan, na ito rin ang unang pagkakataon na nagmahal si Bohyun. Ang kanyang mga salita at gawa ay palaging angkop. Ang dalawang magkaibigan, bawat isa ay nasa panig ng kanilang kaibigan. Sa huli ay nagtapos sa inuman, matapos maglaban sa inuman ng walang nananalo. Lumipat sila sa karera. Sa una, malayo ang lamang ng matalik na kaibigan ni Hezi. Ngunit sa kalagitnaan ng karera, kusa itong sumuko, at pinayagang maging big brother ang kalaban. Umaasa lang siyang mas maunawaan pa ng kalaban si Hezi. Kahit na si Hezi ay tapat at prangka. Siya ay napakabait at malambot ang puso. Hindi ako pwedeng laging nasa tabi niya. Sinabi ng kaibigan, sana, alagaan mo at ng mga kaibigan mo si Hezi para sa akin. Sinabi ng matalik na kaibigan ni Bohyun sa kanya na huwag mag-alala, dahil matagal na niyang itinuturing si Hezi bilang kaibigan at magiging tapat siya. Pagkasabi nito, tumakbo siya at niyakap si Hezi ng buong pagmamahal. Nagpaalam siya sa lahat upang bumalik sa paaralan, at puno ng luha ang mata ni Hezi. Nang akmang aalukin siya ni Bohyun, itinulak siya ng kanyang matalik na kaibigan. Siya mismo ang lumapit at niyakap si Hezi. Sa ibang lugar, natuklasan ni Giant na nababalat na ang dingding ng isang bahay ng residente sa nayon. Sa takot na maging mapanganib ito, kusa niyang dinala ang kanyang tools upang tumulong sa pag-aayos. Nang makita siyang nahihirapan ng mag-isa, gusto ng residente na maghanap ng tutulong. Sakto namang dumaan ang ina ni Bohyun, kaya pinigilan niya ito. At hiniling na makisama kay Giant. Ipinagmalaki ng ina ni Bohyun na may date sila ni Boss Yu ngayong gabi. At abala siya sa paghahanda kaya wala siyang oras para tumulong. Agad na gumamit ng trick ang residente, kung hindi ka tutulong, wala akong magagawa kundi tawagan si Boss Yu dito. Ayaw ng ina ni Bohyun na mag-isa sina Giant at Boss Yu, kaya kailangan niyang sumali sa paggawa. Habang nagpapahinga, nagsimulang mag-usap ang dalawang babae. Sinabi ng ina ni Bohyun na mayroon siyang twin brother. Mula pagkabata, palaging pinapabora ng mga magulang nila ang kanyang kapatid. Nang magkolehiyo, pinayagan nilang pumasok ang kanyang kapatid sa paborito nitong paaralan. Habang siya ay pinapayagan lamang mag-aral sa isang paaralan na may scholarship. Sa ganoong kapaligiran, mula pagkabata, kailangan niyang ipagtanggol ang mga bagay na pag-aari niya. At kung minsan ay nagiging makasarili pa. Hinangaan ni Giant ang kanyang determinasyon na makamit ang kanyang mga layunin. Sa kabilang banda, naramdaman ni Giant na napudpod na siya ng lipunan at natuto siyang sumuko. Ngunit naniniwala ang ina ni Bohyun na ang kasalukuyang pananaw ni Giant sa buhay ang lumikha
ng kanyang malambot ngunit hindi madaling masirang personalidad. Nag-aalangan sandali, humingi siya ng pabor kay Jayan. Nang tinatapos na ng dalawa ang huling bahagi, iminungkahi ni Jayan na magtanim ng ilang bulaklak sa bakod sa ilalim ng dingding. Sumagot ang residente na noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Nagtanim ito ng hanay ng mga bulaklak dito para makita niya. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, nadurog ang kanyang puso at nalanta rin ang mga bulaklak. Medyo malungkot ang kwento kaya ipinahayag agad ng ina ni Bohyun na natapos na nila ang trabaho upang baguhin ang himpapawid. Ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa hagdan. Agad siyang dinala ni Jayan sa ospital kahit na bahagyang na-sprain lang. Labis pa rin ang panghihinayang ni Jayan. Hinila ng ina ni Bohyun ang kanyang pant leg upang ipakita kay Jayan ang sugat at hindi sinasadyang nalantad ang peklat sa kanyang binti. Sinabi niya na ito ay peklat mula sa sunog sa apartment 2 taon na ang nakalipas. Ang insidenteng iyon ay nagdulot din sa kanya ng mga problema sa pag-iisip at kinailangan siyang magpagamot ng 2 taon. Kaya hindi niya nadala si Bohyun sa loob ng 2 taon. Kapag ang isang tao ay may sakit, ang kanilang kalooban ay nagiging mahina. Ang pinaka-namiss niya sa panahong iyon ay ang kanyang pamilya. At labis din niyang pinagsisisihan ang diborsyo. Dumating si Bosyu para sunduin silang dalawa. At sinisi niya si Jayan sa labis na kabaitan. Nakusa siyang pumunta upang tulungan ang iba na mag-ayos ng dingding. Malungkot na umuwi si Jayan na naaalala ang pabor na hiniling ng ina ni Bohyun. Ang pagbabalik ng ina ni Bohyun sa bansa ay upang bawiin si Bosyu. Upang ang kanilang pamilya na may 3 miyembro ay muling magsama-sama. Hiniling niya kay Jayan na huwag hayaang maantig si Bosyu. Puno ng emosyon ang puso ni Jayan. Kinaumagahan, bumili si Bosyu ng paintbrushes at ibinigay sa kanya. Humihingi ng tawad para sa kanyang ugali noong nakaraang araw. Diretsahang sinabi ni Jayan na kapag kasama niya ito, para siyang bumalik sa pakiramdam noong siya ay 17 tandang bawas 18 taong gulang at naging isang matapang at walang takot na babae. Lubos niyang pinahahalagahan si Bosyu. Ngunit sa parehong oras, umaasa din siyang hindi na ito mag-alala pa sa kanya. Huwag iwanan ang ina ni Bohyun na nag-iisa at malungkot. Pagkaalis ni Jayan, bumulong si Bosyu sa sarili. Nagalit siya noong nakaraang gabi dahil nag-alala siyang masugatan din ito. Sa malungkot na kalagayan, naghanap si Bosyu ng isang residente sa nayon upang makainuman. Tiningnan ng residente ang kanyang hitsura at nahulaan na umibig siya sa isang tao. Bilang isang elder, pinayuhan niya ito na ang pag-ibig ay hindi tadhana, kundi lakas ng loob at pagpili. Ang pagkakaroon lamang ng lakas ng loob na ituloy ito ang makapagpapabago sa kinahinatnan. Umupo si Bosyu sa tabing dagat at nagmuni-muni, bumalik ang masakit na alaala noong nakaraang taon. Noong taong iyon, dinala niya ang kanyang anak sa ibang bansa upang ipagdiwang ang kaarawan ng ina ni Bohyun. Ngunit nang itulak niya ang pinto at pumasok, narinig niya ang boses niya at ng ibang lalaki na naglalambingan sa silid-tulugan. Tahimik siyang umalis, hindi nagpakita na dumating siya. Ngunit ang sakit na iyon ay nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Kinaumagahan, ang ina ni Bohyun ay biglang nakatanggap ng email mula sa isang paaralan sa Berlin. Kung matagumpay na makakapag-apply si Bohyun, maaari silang pumunta sa Germany. Kung makakakuha si Bosyu ng leave, ang buong pamilya ay maaari ring magbakasyon. Hindi pa nakakapagprotesta si Bohyun sa desisyon ng kanyang ina. Tumakbo na ito ng nasasabik upang ibahagi ang magandang balita kay Bosyu. Sa daan, dumaan siya sa bahay ng residente sa nayon at nagulat nang makita na ginawa ni Jayan ang dingding na isang mural ng mga matingkad na bulaklak. Niyakap ng residente si Jayan ng may emosyon. Nagpasalamat sa kanya dahil ginawa niya ang pag-ibig ng kanyang asawa na isang walang hanggang pagpapatuloy. Nayanig ang puso ng ina ni Bohyun. Alam niya na ang isang taong mapagkumpetensya tulad niya ay hindi kailanman mapapantayan ang dalisay at mabuting si Jayan. Ngunit pinilit pa rin niyang bumangon at ibinalita kay Bosyu ang balita na maaaring mag-apply si Bohyun sa paaralan sa Berlin. Nang marinig ito, sinabi ni Bosyu sa kanya ang tungkol sa masakit na nakaraan. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay hindi siya sapat na nagbigay ng atensyon kaya naghanap ng init ang kanyang asawa sa iba. Labis na nahiya ang ina ni Bohyun, umiyak at humingi ng tawad. Inamin niya na kasalanan niya ang diborsyo at hindi dapat hayaang pasanin ni Bosyu ang lahat. Sa totoo lang, mula sa unang pagkikita kay Jayan, alam na niyang talo na siya. Ang lahat ng mga oras na iyon ay nagpipilit lang siya. At ngayon lang, diretsahan siyang sinabi ni Jayan na habang nasa seminar, narinig niya ang chismis tungkol sa affair ng ina ni Bohyun at alam niyang sisisihin ni Bosyu ang lahat sa sarili niya. Umaasa si Jayan na magiging matapat ito at humingi ng tawad kay Bosyu at huwag na siyang hayaang magdusa pa. Minsan ay pinuna ng ina ni Bohyun si Jayan sa paglampas sa limitasyon. Sumagot si Jayan na hindi siya lumampas sa limitasyon dahil gusto niya si Bosyu at ayaw niyang pahirapan ang lalaking gusto niya. Kaya pinili niyang kusa ng umurong. Sa sandaling ito, nag-iisa si Jayan na nagdurusa sa sakit ng pagtalikod sa taong mahal niya. Naawa sa kanya ang matalik niyang kaibigan. Inaliw siya ng kanyang tiyahin. At diretsahang sinabi na ang kanyang ina at si Bosyu. Ang first love ng isag-iisa at ang kapalaran ay matagal nang nakatakda. Sa paghimok ng tatlo, tumakbo si Jayan palabas ng bahay at tumakbo sa harap ni Bosyu. Nang akmang magsasalita na siya, inunahan na siya nito sa pag-amin. Gusto kita, pinahahalagahan kita, umaasa akong pupunta ka sa akin. Sumugod si Bosyu at niyakap siya, nanumpaan na sa pagkakataong ito. Hinding-hindi na niya ito palalampasin pa. Ang mga tsismosa sa dulo ng nayon ay muling nagtipon upang tuksuhin ang bagong magkasintahan sa lumang bahay, ngunit ang dalawa ay hindi umiwas at inihayag sa buong mundo na nagde-date sila.
Sa wakas, formal na kinumpirma ni na Jayan at Boss Yu ang kanilang relasyon. Nang umuwi ang dalawa sa bahay ni Jayan, ang lahat ay mausisa na sumilip sa bintana upang obserbahan ang sitwasyon. At pagkatapos ay tuwirang nanukso, na ang hangin ay punong-puno ng pag-ibig. Nang umalis ang mga taga-nayon, umarap ang tiyahin. Upang tuksuhin si Jayan, sinabing ang kanyang kutis ay naging maaliwalas at masigla mula sa pagiging maputla at matamlay sa loob lamang ng isang gabi. Sa medisina, ito ay itinuturing na isang bihira na pagbabago. Narinig ng matalik na kaibigan ni Jayan ang mga tao. Nakasaksi na nagkukwento tungkol sa nangyari kagabi, kung paano sila nag-amin at niyakap ang isa't-isa. Sinisi niya si Jayan sa pagiging masyadong clumsy na dapat ay hinalikan niya ito upang kumpirmahin ang relasyon. Sa isa pang pangyayari, nagpa siya sina Bohyun at Hezi na magbakasyon. Nagpaalala ang mabait na lalaking may kulot na buhok na kung wala siya bilang chaperone, tiyak na hindi papayag si Jayan na mag-isa silang umalis. Ayaw maabala ang magkasintahan kaya agad silang nag-iba ng usapan, malinaw na wala silang intensyon na isama ang third wheel. Pagsapit ng gabi, nagtago silang dalawa sa ilalim ng kumot at nagtawagan. Pareho silang naniniwala na tiyak na hindi papayag ang kanilang mga magulang na maging magkarelasyon sila. Kaya hindi dapat malaman ni na Jayan at Boss Yu. Tinanong ni Hezi si Bohyun kung ano ang iniisip niya tungkol kina Jayan at Boss Yu na magkasama. Sumagot si Bohyun na iginagalang niya ang desisyon ng dalawang matatanda. Pagkasabi nito, tinawag na siya ng kanyang ina mula sa labas. Nagpa siyang lisanin ang bahay at lumipat sa isang hotel sa lungsod. Humingi siya ng tawad kay Bohyun dahil sa pagiging wala sa tuwing kailangan siya nito. Mula ngayon, sa tuwing kailangan siya ni Bohyun, nandyan siya. Medyo naantig si Bohyun. Nangako siyang pagkatapos niyang makaahon mula sa mga pagsisisi sa nakaraan. Dahil sa pagkawala ng kanyang ina, siya mismo ang maghahanap sa kanya. Upang mapabilis ang kanilang paglalakbay, nagsinungaling. Si Hezi na pupunta siya sa Seoul upang bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan at manatili roon ng isang gabi bago umuwi. Dahil sa kaba, siya ay nauutal at umiiwas sa tingin. Nahalata ng matalik na kaibigan ni Gian ang palatandaan, kaya sinadya nitong tuksuhin si Hezi. Nagkunwari si Hezi na nagagalit at nagpakita ng pagkainis ng pinagtatanungan siya ng mga nakatatanda. Ngunit ang tatlong matatanda ay may karanasan at matagal na nilang nabasa ang nasa isip nito. Kinaumagahan, bago pa magising ang lahat, kinuha ni Hezi ang kanyang maleta at patagong lumabas. Ngunit pagdating niya sa sala, nakita niya si Gian at ang kanyang matalik na kaibigan na nakaupo ng maayos doon. Naglagay ang matalik na kaibigan ng pera sa bulsa ni Hezi at sinabihan siyang gamitin iyon para makabili ng masarap na pagkain kasama ang kanyang kasintahan. Ibinigay ni Hezi ang maleta kay Bohyun na dumating upang sunduin siya at mayabang na sinabi na napakahusay ng kanyang pag-arte. Walang duda ang kanyang ina at si Ji. Ngunit hindi niya nakita na nakatayo ang dalawang matatanda sa bintana. Pinagmamasdan ang bawat kilos nila. Nagreklamo pa sila na hindi man lang tapat ang kasinungalingan ng bata. Ngayong malaya na, ang dalawang kabataan ay tila mga ibon na. Pinakawalan mula sa hawla, lubos na nag-enjoy sa kagandahan ng kalikasan. Habang nasa bahay, kinuha ni Hezi ang kanyang gitara, tumugtog at kinanta ang pinakapaboritong kanta ng kanyang ina. Naakit si Bohyun sa kanyang itsura sa sandaling iyon kaya siya say natulala. Buong pagmamalaking hiniling niya na hindi na tutugtog o kakanta si Hezi sa harap ng ibang lalaki. Ang romantikong paglalaro ay mabilis na lumipas, hindi maiwasan ang pagsisisi sa pagpapalampas ng isang matamis na gabing dapat sana ay nangyari. Hinila niya si Hezi sa kanyang bisig. Ang init at kaligayahan ng mahigpit na pagyakap sa isa't-isa ay nagbigay ng kasiyahan sa kanilang dalawa. Kung ikukumpara sa mga kabataan, ang date ni na Gian at Boss Du na mas matanda ay mas komportable at malinaw na mas may karanasan. Maagang nagpunta si Boss Du para sunduin si Jen at naghanda pa ng dalawang helmet. Nila para malaman ng lahat kaya ginawa niya. Ang kabaligtaran, nagmaneho siya paikot-ikot sa harap ng lahat para magyabang. Sumama si Gian sa kanya, diretsyong tinatanggap ang mapanuri nilang tingin. Nakita ang pagtataka sa mukha ng lahat, lihim silang nagmamalaki. Nagpunta ang dalawa sa isang parke. Kinuha ni Boss Du ang handa niyang kamera at kumuha ng litrato ni Gian. Sinabi niya na puro larawan ni Hezi ang nasa bahay ni Gian at umaasa siyang magkakaroon din siya ng sarili niyang mga sandali at mas marami pa siyang kukuhaan ng litrato sa kanyang sarili sa hinaharap. Kumuha ng solo picture ang mag-asawa, pagkatapos ay group picture at sabay silang tiningnan sa kamera. Sa unang pagkakataon, napansin ni Gian na kaya niyang ngumiti ng napakaliwanag. Inamin niya kay Boss Du na kapag kasama lang niya ito, umingiti siya ng ganoon. Marami siyang pinalampas na magagandang tanawin sa buhay. Napakaswerte niya na may kasama na siyang nagbibigay sa kanya ng saya at kaligayahan. Sinamantala ni Boss Du ang pagkakataon para imbitahan siyang umuwi sa kanyang bahay para kumain ng instant noodles, matulog ng isang gabi at saka na umuwi. Agad na naintindihan ni Gian ang ibig sabihin, wala siyang dahilan para tumanggi, kaya sumakay siya kay Boss Du at umuwi sa bahay nito. Sa pagkakataong ito, handa na ang group chismis ng nayon na tuksuhin sila. Mula sa malayo, sumigaw sila na nag-aapoy ang lumang bahay ng dalawa at gusto pa nilang magpakita ng pagmamahalan kahit saan. Mayabang na sumagot si Gian, "Gwapo ang kasintahan ko. Hindi ko pwedeng hindi ipagmalaki. Magpapalabas pa kami ng marami sa hinaharap." Natigilan ang pulutong sa sagot kaya sumuko sila. Uminom ang dalawa sa bakuran.
Tinanong ni Gian si Boss Du kung papayag ba siyang magkita sina Buhain at Hizzy. Dahil may sakit pa rin si Hizzy, mahirap para sa isang ordinaryong tao natanggapin ang isang may sakit na babae para sa kanilang anak. Sinabi ni Boss Du na hindi siya makikialam sa damdamin ng mga bata. Buong pagmamahal na sinabi ni Gian na palaging may kakaibang pananaw si Boss Du. At iyon ang dahilan kung bakit siya nahumaling dito. Ang dalawang tao na nasa 50 ay naglaro ng inosente na parang mga bata. Tumawa ng malakas si Gian at tumakbo papasok ng kwarto. Pagkaupo niya, nakita niya ang dalawang set ng matching pajamas sa harap niya. Sobrang kinabahan si Boss Du at nagulo ang pagsasalita. Ngunit sadyang nagbiro si Gian na matapang. Baka mas gumanda si Boss Du kapag hindi siya nakasuot ng pajamas. Nang marinig ang sinabi ni Gian, hindi na mapigilan ni Boss Du ang kanyang tumataas na emosyon. Hinalikan niya ito ng marahan. Pagkatapos ng 2 araw at isang gabing matamis kasama si Boss Du, umuwi si Gian. Kakagaling lang din ni Hizzy sa biyahe at dumating siya ng eksakto sa oras. Agad napansin ni Hizzy ang maaliwalas at nagliliwanag na mukha ng kanyang ina. Napansin din ito ng kanyang matalik na kaibigan at tinanong si Gian kung ano ang ikinasihan niya. Buong pagmamalaking sinabi ni Gian, bumigay na si Boss Du. Sa loob ng 2 araw at isang gabi, tuluyan siyang hindi nakapalag sa aking pang-akit. Nang gabing iyon, pumunta si Hizzy para matulog, kasama si Gian at humingi ng detalyadong kwento sa kanyang ina tungkol sa kanyang date kay Boss Du. Habang nagkukwento at naglalarawan si Gian, hindi niya maitago ang kaligayahan sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Hizzy ang maluha habang nakikinig. Sinabi niyang umiiyak siya dahil masaya siyang makita ang kanyang ina na masaya at umaasa siyang patuloy siyang mamumuhay para sa kanyang sarili. Kinabukasan, tumawag ang ospital kay Gian at sinabing inusog ng mas maaga ang schedule ng operasyon ni Hizzy. Siya ay natuwa at nag-alala. Naunawaan ni Ginang di ang kanyang damdamin, kaya tahimik niya itong yakap na parang isang ina na nagpapatahan sa kanyang anak. Nakatanggap din si Hizzy ng abiso tungkol sa operasyon. Ibinigay niya ang balita kay Buhoy. Niyakap niya ito ng mahigpit gamit ang aksyon bilang kapalit ng salita na nagpapatunay na palagi siyang nasa tabi nito. Malapit ng operahan si Hizzy. Habang pinatatahimik ni Ginang di si Gian, maingat siyang nagbigay ng mga paalala bago at pagkatapos ng operasyon. Binigyang diin niya na ito ang oras na kailangan ni Hizzy ng matatag na suporta. Kailangang maging matatag si Gian. Bago ang operasyon, nagpunta si Hizzy para hanapin si Boss Du. Naglaro sila ng video games at kumain sa isang street food stall. Si Hizzy, isang babae na hindi nakaranas ng pagmamahal ng ama. Tila nakita ang pakiramdam ng pagmamahal ng ama kay Boss Du. Sa kalagitnaan ng pagkain, hirap siyang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pagpunta. Inulit niya ang kwento kung paanong sinuportahan siya ng kanyang ina mula noong siya ay 23 taong gulang, hindi man lang dumaan sa yugto ng pag-ibigan at pagpapakasal, upang maging direktang ina niya. Ngayon, nang makita ang kanyang ina at si Boss Du na magkasama, labis siyang natutuwa at umaasa siyang aalagaan niya ng mabuti ang kanyang ina. Taimtim na sinabi ni Boss Du na mahal niya si Gian at hinding-hindi niya ito hahayaang maging malungkot. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Boss Du si Gian, niyakap siya at nangakong kahit gusto niyang umiyak o manahimik, palagi siyang nandyan tatanggapin lahat ng emosyon at maging matatag niyang suporta. Pumunta ang mga kaibigan ni Buhoy sa flower garden dahil gusto nilang gumawa ng isang bagay para kay Hizzy. Bago sila makipagkita sa kanya, pinaalalahanan nila ang isa't isa na huwag umiyak sa harap niya. Gayunpaman, dahil sa labis na paghanga at pagmamahal kay Hizzy, hindi napigilan ng isang matalik na kaibigan ang kanyang emosyon. Sa pag-iisip pa lang na kailangan niyang magdusa sa sakit ng craniotomy, patuloy na bumuhos ang kanyang luha. Nag-online si Buhain at naghanap ng mga dapat tandaan bago at pagkatapos ng operasyon. Gustong gawing praktikal na aksyon ang kanyang pag-aalala upang malampasan ang mahirap na yugto na ito kasama si Hizzy. Nakita ni Boss Du ang kanyang pagkabalisa at nang malaman niyang nag-aalala siya kung ano ang dapat gawin. Para kay Hizzy, pinatahan niya ito na sapat na ang taos pusong intensyon upang malampasan ang lahat. Naunawaan ni Hizzy ang nararamdaman ni Buhain, kaya di siya na ang kusang nagpunta rito. Sa daan, hinarang siya ng kanyang matalik na kaibigan, at nagkunwaring kalmado na nagbigay sa kanya ng set ng cosmetics. At sinabihan siyang kailangan siyang maging maganda kahit na nasa ospital. Nag-ipon pa rin ang ibang mga kaibigan para sa Hawaii trip. Ngayon, inanyayahan nila itong sumama at pinilit siyang maglipa ng pera sa monthly fund pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Pagdating niya sa bahay ni Buhoy, hindi na kailangan pang magpanggap ni Hizzy. Inamin niyang takot na takot siya sa paparating na operasyon at natatakot sa mga kahihinatnan na maaaring magpabago ng tuluyan sa kanyang buhay. Mahigpit na hinawakan ni Buhoy ang kanyang kamay. Nag-alala siya na ang kanyang nagmamadaling pang-aalo ay maging pabigat sa kanyang kasintahan. Ngunit alam din niya na bukod kay Gian, siya ang pinakamamahal nito. Sinabi ni Buhoy na kung pagkatapos ng operasyon hindi niya matanggap ang biglaang pagbabago, maaari niyang ibuhos lahat ng kanyang takot at alalahanin sa kanya. Hindi magbabago ang pagmamahal niya para dito at sasamahan niya itong hanapin ang direksyon ng buhay. Nang marinig iyon, yumakap si Hizzy sa kanyang mga bisik at pansamantalang isinantabi ang lahat ng kanyang alalahanin. Ang gabi bago ang operasyon, ang matalik na kaibigan ni Gian ay dumating at tahimik na niyakap si Hizzy. Ang kanilang pagmamahalan ay matagal nang malapit na parang mag-ina. At kahit walang salita, nararamdaman nila ang damdamin ng isa't isa. Niyakap ni Gian ang kanilang dalawa at tahimik na nagbigay ng lakas at nagpagaan ng loob sa isa't isa. Kinaumagahan,
Sinamahan si Hezi ni Bohine at ng lahat sa ospital. Ang mga kapitbahay na mahilig makipag-usap ay naghintay sa tabi ng daan at nagplano sanang magbiro para gumaan ang loob ni Hezi at Gian. Ngunit bago pa makita ang kanilang mukha, nagsimula na silang umiyak. Kaya, nang dumaan ang kotse, tumalikod na lang sila. At kumaway. Sinamahan ni Ginang si Hezi para sa mga check-up at nakita niyang ayaw kumain ni Gian. Kaya iniwan niya si Hezi kay Boss Du at iginiit na yayain si Gian na kumain. Dahil alam niyang umiiwas si Gian sa pagkain ng isda dahil ayaw niyang mag-alis ng tinik. Sadyang umorder si Ginang ng isda at maingat na inalis ang lahat ng tinik para sa kanya. Sinabihan din niya si Gian na kumain ng tama at huwag maging mapili. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Gian. Sa sandaling ito, naramdaman niya na para siyang bata na inaalagaan ng kanyang ina. Ang pakiramdam na ito ay hindi pamilyar at masaya. Tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan at nagkwento at nalaman niyang ang pagmamahal ay isang bagay na nakikita. Dahil sa pagsama ni Boss Du at pag-aalaga ni Ginang D, naramdaman niyang mainit ang kanyang buong araw. Lubos niyang pinahahalagahan ang bawat sandali ng kaligayahan sa kasalukuyan. Nagdala ang kanyang matalik na kaibigan ng paborito niyang comic book kay Hezi. At sinabihan si Gian na huwag mag-alala na iwanan si Hezi sa kanya. Magiging matatag siyang emosyonal na suporta para kay Hezi. Nagpunta si Gian at Boss Du para bisitahin ang puntod ng biolohikal na ina ni Hezi. Noong nakaraan, iniwan si Gian ng kanyang ina. At ang ina ni Hezi ay madalas na tinatrato ng masama ng kanyang ama. Ang dalawang sawimpalad na tao ay umasa sa isag-iisa. At sabay na nangangarap na balang araw ay makakapunta sa malaking lungsod upang magsimula ng buhay. Pagkatapos, nabuntis ng hindi inaasahan ang ina ni Hezi. Ang ama ng bata ay walang trabaho. Kung malalaman ng pamilya ang tungkol sa hindi kasal, na pagbubuntis, magiging kahindik-hindik ang kahihinatnan. Tumakas si Gian at ang ina ni Hezi sa Seoul at isinilang si Hezi. Nangako silang palalakihin ang bata ng magkasama. At kailangang lumaki si Hezi sa isang mainit at punong-puno ng pagmamahal na kapaligiran. Sinasabi ni Gian sa sarili na hindi niya inalagaan ng mabuti ang bata. At noong una, hindi man lang niya alam nang nagkasakit ito. Nagmakaawa siya sa kanyang kaibigan na basbasan. Ang kanyang anak na ligtas na malampasan ang pagsubok na ito. At magkaroon ng maayos na buhay habang buhay. Isang araw bago ang operasyon, nagpunta si Bohine sa ospital upang mabigyan ng pribadong espasyo ang magkasintahan. Inaya ng matalik na kaibigan si Ginang D na maglakad-lakad sa labas. Gustong manatili ni Bohine para samahan si Hezi sa operating room at hintayin itong lumabas. Ngunit tumanggi si Hezi. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mahintoang normal na buhay ng kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang sakit. Umaasa siyang mamumuhay ng normal si Bohine. At gagawin din niya ang kanyang makakaya upang umangkop sa kanyang buhay sa hinaharap. Iginagalang ni Bohine ang iniisip ng kasintahan at niyakap si Hezi. At nagkwento ng iba't ibang masasayang bagay. Ang init mula sa yakap ay dahan-dahang nagpapawi. Sa takot sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Nang bumalik sa ospital ang matalik na kaibigan at nakita si Hezi na kalbo, humagulgol siya. Sa bahay, pinigilan ng matalik na kaibigan ni Gian ang sarili sa loob ng 2 araw. Ngunit ang pagkabalisa ay parang tubig na umaapaw. At sa huli ay hindi na niya ito nakontrol pa. Tahimik siyang umiyak. Sabi niya, "Inay, magsikap tayo." Ang pinto ng operating room ay dahan-dahang nagsara. Ang pagkabalisa ni Gian ay umabot sa sukdulan. At halos hindi na siya makatayo. Sa sandaling iyon, nagpadala si Bohine sa kanya ng isang video na naglalaman ng mga salitang gustong sabihin ni Hezi sa kanyang ina. Bago ang operasyon, hiniling ni Hezi kay Bohine na kunan siya ng video. Umaasa na anuman ang maging resulta, maririnig pa rin ng kanyang ina ang nasa puso niya. Taos puso niyang sinabi na noong una niyang nalaman ang tungkol sa sakit. Sinisisi niya ang langit sa kawalang katarungan. Ang edad na 30 o 40 ng ibang tao ay dumarating ng natural. Ngunit bakit kailangan niyang agawin ang bawat sandali mula sa tadhana? Ngunit mayroon ding masayang bagay sa kanyang buhay. At iyon ay ang pagkakaroon kay Gian bilang kanyang ina. Ang oras na magkasama sila ay ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Ngayon, sa tuwing naiisip niya si Gian, hindi na siya natatakot sa operasyon. Humagulgol si Gian, hinayaan ang mga luha na umagos. Sa kanyang puso, taimtim siyang nanalangin na ang kanyang pinakamamahal na anak ay tiyak na makakalampas sa pagsubok na ito at magiging payapa ang buong buhay niya. Nagbantay si Gian sa labas ng operating room sa loob ng 2 oras. Naging matagumpay ang operasyon ni Hezi at mabilis siyang inilipat sa regular ward. Pagbukas ng mata ni Hezi, lumuha siya at kinawayan si Gian. Labis siyang natuwa na makita muli ang kanyang ina. Inihatid ni Gian si Hezi sa bahay upang magpagaling. Mahigpit na niyakap ng matalik na kaibigan si mahinang Hezi at nagpasalamat sa kanya sa paggamit ng kanyang matatag na kalooban upang malampasan ang pagsubok na ito. Gayunpaman, sa panahon ng kanyang paggaling, nakaranas si Hezi ng language dysfunction. Bukod sa mga kinakailangang salita, halos hindi na siya nagsasalita at nilabanan pa niya ang pakikipag-ugnayan sa mga tao at lalong naging tahimik. Pumupunta si Bohine araw-araw para makita si Hezi. Ngunit ayaw niyang makita ng taong gusto niya ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, kaya tinanggihan niya ito kahit gaano pa kadalas ito dumating. Kaya, naghihintay si Bohine sa labas ng pinto araw-araw. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para maramdaman ni Hezi ang kanyang presensya. Alam ni Hezi na nasa tabi niya si Bohine, kaya nag-text siya rito na siya ang lighthouse na nagbigay ng direksyon sa isang nawawalang babae na tulad niya. Sa pamamagitan ng text, ipinahayag din ni Bohine ang kanyang pananabik at umaasa na mas maaga silang magkikita.
Upang matulungan si Hezi na makabangon mula sa pagkalungkot, sinimulan siyang sanayin ni Ginang D, mula sa mga simpleng salita hanggang sa kumpletong pangungusap. Walang humpay na pagsasanay araw-araw. Inaya naman ng matalik na kaibigan si Hezi na maglakad sa dalampasigan, at nagkwento ng mga biro para makatulong na mapawi ang kanyang kalungkutan. Nagdala ang mga taga-Nayo ng pinakamagandang ligaw na mountain ginseng para mapabuti ang kalusugan ni Hezi. Nagdala naman ang mga matalik na kaibigan ng custom-made surfboard para sa kanya. Ang pagmamahal ng lahat ay nagtipon upang maging isang mainit na karagatan. Sa pagkakabalot sa init na iyon, dahan-dahang napawi ni Hezi ang buhol sa kanyang puso, at kusang nagpunta sa flower shop para hanapin si Bohuen. Niyakap siya ni Bohuen na mailuha sa mata. Ang kagalakan sa pagkakita muli sa nawala ay naging napakalinaw sa sandaling ito. Sa isang iglap, lumipas ang isang taon, at tuluyang gumaling ang language dysfunction ni Hezi. At naging masaya at kumpiyansa siya tulad ng dati. Madalas na nagdadahilan si Boss Du na nagde-deliver ng gatas para makipaglaro kay Hezi. Nang makita na may senyales ng pagka-addict sa laro ang dalawa, nagsumbong si Gian kay Bohuen nang magdala siya ng pagkain. Ang apat na tao ay naging dalawang mag-asawa. Ngunit magkakasundo rin sila na parang ama at anak, ina at anak, na parang isang pamilya. Nagbalik si Hezi at Bohuen sa paaralan para mag-apply na makabalik sa pag-aaral. Determinado na tapusin ang kanyang pag-aaral para balang araw maging isang mahusay na doktor tulad ni Ginang D. Nagpa siya rin si Bohuen na mag-aral sa Berlin para ituloy ang landscape design major na gusto niya. Gayunpaman, ayaw ni Hezi ng long-distance relationship. Ngunit naunawaan din niya na ang pagtupad ng bawat isa sa sarili nilang pangarap ang tamang desisyon. Sa hinaharap, tiyak na haharapin nila ang isa't-isa nang may mas magandang bersyon ng sarili. Pag-uwi, ibinalita ni Hezi sa kanyang ina ang tungkol sa pagbabalik sa pag-aaral. Nag-aalala si Gian sa kanyang kalusugan at ayaw niyang masyadong mapagod ang kanyang anak. Nangako si Hezi na ilalagay niya palagi ang kanyang kalusugan sa unahan at pahalagahan niya ang hindi madaling makuhang pagkakataon ng rebirth na ito. Ngayon lang natuwa si Gian na suportahan siyang tuparin ang kanyang pangarap. Sa kanyang bakanting oras, sinamahan ni Gian si Hezi na bisitahin ang puntod ng kanyang biolohikal na ina. Nagpasalamat si Hezi sa kanyang ina sa pagdadala ng isang napakahusay na si Gian sa kanyang tabi upang maging kanyang ina. Ang lahat ay lumalaki sa isang mas mahusay na direksyon. Ngunit gumawa ng desisyon si Ginang D. Nagplano siyang bumalik sa Seoul upang manirahan dahil natatakot siya na kung mananatili pa siya rito, balang araw ay magiging pabigat siya sa lahat. Pinayuhan siya ni Gian na ang kanilang relasyon ay hindi isang ordinaryong relasyon, ngunit pamilya na umaasa at sumusuporta sa isa't-isa. Pinatunayan din ng matalik na kaibigan na kumpara sa natural na relasyon sa dugo, mas matatag ang kanilang bond na binuo sa paglipas ng panahon. Niyakap ni Hezi si Ginang D at sinabing huwag siyang umalis. Ang matalik na kaibigan naman ay yumakap kay Ginang D at humiling na kung aalis siya, isama siya. Dahil sa pagkakabalot sa init, tuluyang binitiwan ni Ginang D ang kanyang mga alalahanin at nagdesisyong manatili at patuloy na manirahan kasama ang lahat. Nang araw na iyon, nagbigay ng malaking order ang village chief sa restaurant para mag-organisa ng gathering para sa mga taga-Nayon. Sina Gian at ang lahat ay abala dahil sa masarap na pagkain at masigasig na serbisyo. Marami ang patuloy na nag-book para sa iba pang gathering. Upang pasalamatan ang village chief, inanyayahan siya ni Gian at ng matalik na kaibigan na magkaraoke para mag-relax. Sa kalagitnaan, dumating si Boss Du at inaya si Gian na mag-solo date. Dahil may alkohol sa katawan, sinadya ni Gian na sumandal kay Boss Du at mag-enjoy sa pakiramdam ng pagiging spoiled. Habang si Hezi ay nakikipag-hangout sa kanyang mga kaibigan. Nagbiro ang kanyang kaibigan na bago umalis si Bohuen sa ibang bansa, dapat humanap sila ng oras para umusad. Tutal, naghalikan na sila. Medyo nahihiya si Hezi at dali-daling pinigilan ang pribadong paksang ito. Matapos halos tuluyang gumaling, bumalik si Hezi sa paaralan at pumunta sa ospital para sa follow-up check-up ayon sa schedule. Inihayag ng doktor na napakaganda ng paggaling niya at mas maganda pa ang sitwasyon kaysa inaasahan. Pag-alis niya sa ospital, nakasalubong ni Hezi ang isang high school student na takot na magpa-opera. Naalala niya ang sarili niya noong dati, na lumaban sa kanyang ina dahil sa operasyon. Umupo siya at sinabi sa batang babae na, kung pakiramdam niya ay hindi patas ang langit, umiyak lang siya hanggang sa maging maayos. Ngunit huwag siyang mawala ng pag-asa sa buhay. Ang sakit at swerte ay laging magkasama. Pagkatapos ng ulan, sisikat ang araw. Pinanood ni Ginang G ang tagpong ito ng may kasiyahan. Napabuntong hininga siya na hindi niya alam kung kailan. Ang sensitibo at matigas na ulo na Hezi noon ay lumaki at naging matatag at maaasahang matanda. Ang oras ay lumipas ng mabilis at papalapit na ang pag-alis ni Bohuen sa ibang bansa. Ayaw ni Boss Du na malayo ang kanyang anak. Pinigilan niya ang kanyang luha at sinabihan itong alagaan ang sarili. Naintindihan ni Bohuen ang nararamdaman ng kanyang ama, niyakap niya ito at sinabing para sa kanya. Ang kanyang ama ay palaging magiging matatag na suporta at palagi niya itong aalalahanin. Sinamahan ni Gian, Boss Du at Hezi si Bohuen sa airport. Binalaan ni Hezi si Bohuen na kapag nasa ibang bansa, kailangan niyang panatilihin ang distansya sa ibang kababaihan. Nakita ni Bohuen ang kanyang selos na kaibig-ibig at mas lalo siyang ayaw mahiwalay. Nakita na malapit nang umalis ang eroplano, sunod-sunod na niyakap ni Bohuen, sina Gian at ang kanyang ama, at nagpaalam sa kanilang tatlo ng may pagmamahal. Pagkaalis ni Bohuen, nais ni Hezi na yayain si Gian na maglakbay, upang ma-enjoy ang dalawang tao na mundo ng mag-ina. Kahit ilang araw lang, ayaw ni Boss Du na mahiwalay kay Gian.
Habang nakasakay sa eroplano, masiglang kinuha ni Gian ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. At nagtatakang tiningnan ang tanawin sa labas. Isang mapait na damdamin ang biglang umusbong sa puso ni Hezi. Isinakripisyo ng kanyang ina ang pinakamagagandang taon ng kanyang buhay upang alaga. Ngayon, sa kanyang mga mata, ang kanyang ina ay naging isang dalagita na puno ng kuryosidad sa lahat ng bagay. Gusto niyang punan ang mga tanawin na pinalampas ng dalagitang iyon. Sa mahabang panahon sa hinaharap, palagi siyang nasa tabi ng kanyang ina. Sila ay mag-ina at sila rin ang pinakamahusay na regalo sa buhay ng isa't-isa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mas maraming magagandang pelikula. Paalam at magkita-kita tayo ulit.